Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 1721 masyadong nakatutuwang. Nagtataka si Yefan kung ano ang nangyayari, at pagkatapos maibaba sina Tuan Chuan at Manto, lumapit siya sa babae. Nagbukas ng webpage si Su Qingzhou. Ito ay isang larawan ng marangyang real estate na tinatawag na Juding. Dapat ay kinuha ito ng mga profesional na photographer. Ito ay napaka-estilo, puno ng espasyo at modernidad. May nahanap ka ba? Itinuro ni Su Qingzhou ang larawan sa itaas ng gate ng gusali. Napakamot ng buhok si Yefan, tama, dyan ba tayo nakatira ngayon? Siya ba ang pinag-uusapan mo tungkol sa siyam na kaldero? Para silang mga totoong gintong kaldero. Dapat gumastos ng malaking pera ang developer. Si Su Qingzhou ay napakawalang imek, at itinuro ng gusto ang malaking stone tablet sa pinto sa larawan, anong tinitingin-tingin mo? Ano ang nakasulat dito? Noon lang napansin ni Yefan na sa stone tablet, bukod pa sa bakal na pininturahan na silver hook, bilang karagdagan sa salitang, Juding, na nakasulat sa dominanteng paraan, mayroon ding maliit na tuldok sa ibabang bahagi. Jinxiu International Real Estate Group. Biglang natauhan si Yefan, at awkward na ngumiti, so. Tayo pala. Ang bahay na ikaw mismo ang nagtayo. Inilibot ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, hindi mo ba nakikita ang mga ganoong kapansin-pansing salita sa gate? Akala ko alam mo na ang tungkol sa bagong tahanan. Wala kang pakialam sa bagong bahay na nilipatan mo. Puso. Sa mga araw na ito, maraming beses nang pinaghahanap ang aming Juding Mansion Real Estate. Naisip ni Yefan sa kanyang sarili na siya ay abala sa mga araw na ito, alin ang hindi mas mahalaga kaysa sa paglipat ng bahay. Sino ang nagmamalasakit sa mga ito? Siyempre, hindi nang ahas si Yefan na sabihin iyon, kaya napangiti na lang siya ng nahihiya. Tama. Tila nakita ni Su Qingzhou ang iniisip ng lalaki, ikaw ay isang marangal na hari ng impyerno, mayroon kang real estate sa buong mundo, at hindi mo alam kung gaano karaming mga gusali ang mayroon, kaya bakit mo aalalahanan ang isang maliit na gusali ng Huahay? Si Yefan ay abala. Ikanaway niya ang kanyang kamay at matuwid na sinabi, asawa, hindi ito tama, ang bahay ay ang bahay, ang tahanan ay ang tahanan, ang lugar na kasama mo ay ang tahanan, at ang iba pang mga bahay ay opsyonal. Tara, manhid talaga. It's a set of things, masasabi mo pa rin. Naiinis ang bibig ni Su Qingzhou, ngunit may kagalakan sa kanyang mga mata. Pinasaya niya ang kanyang asawa sa isang pangungusap, labis na ipinagmamalaki ni Yefan, umupo sa tabi ng babae, inakbayan ang kanyang asawa at tinanong, asawa, kailan mo natapos ang real estate na ito? Bagamat alam niya na maraming proyekto sa real estate ang Splendid International, ngunit talagang hindi alam ni Yefan na naglunsad si Su Qingzhou ng naturang top-level na luxury housing project sa Huahay New District. Ang proyektong ito ay isang basura ng lupa. Siyam na bahay pa lang ang naitayo sa lugar kung saan napakamahal ng bawat pulgada ng lupa. Ito ay ganap na world class, at dapat dito sa Huahay. Matagal na akong interesado sa block na ito. Sa hinaharap, ang development center ng Huahay ay narito, ngunit sa simula ay hindi kami sapat na mapagkompetensya upang makipagkompetensya sa ilang iba pang pangunahing domestic developer. Gayunpaman. Pagkatapos kong bumalik sa Xuanming, ang opisyal na ako ang nagkusa na iangat ang lupaing ito, at sinabing maaari ko itong paunlarin kahit anong gusto ko, hanggat hindi nito nadudumihan ang kapaligiran. Sinabi ni Su Qingzhou, ang kanyang magagandang mata ay commendat kay Yefan, mas mabuting hiramin ko ang mukha ng aking asawa, kung hindi, ang bagong tahanan na ito ay wala nito. Natauhan si Yefan, kaya pala, ang mga taong ito ay magaling dito. Bigyan mo kami ng isang piraso ng lupa, at maaari naming itayo ang bahay ayon sa gusto namin, kaya hindi namin kailangang mag-alala kung gusto namin ito o hindi. Oo, medyo nagulat din ako noon. Ayon sa presyo ng lupa, ito ay katumbas ng pagbibigay sa atin ng halos 4 na bilyon. Noong una, gusto kong magtayo ng high-end residential area. 100 milyon madali. Ngunit kapag naisip ko ito, hindi ko magagawa ito, hindi ako maaaring kumita ng pera sa lupang ito, kaya't hiniling ko sa taga-disenyo na magtrabaho ng magdamag at nagdisenyo ng 9 na mamahaling bahay, at ang pang-5 ay itinago namin sa gitna para sa aming sarili. Binibilang ang disenyo at lahat ng gastos sa pagtatayo, lahat ng pinaka-advanced na materyales at kagamitan ay ginamit, sa katunayan, hindi ako kumikita sa Juding Mansion na ito dahil masyadong mataas ang gastos. Saglit na natigilan si Yefan, bakit? Hindi ka kumikita ng 10-10 bilyon. Sa iyong paningin ba ay kapantay ko ang pera sa lahat ng bagay? Malamig na tinitigan siya ni Su Qingzhou. Ngumisi si Yefan at sinabing, kailan? Siyempre hindi, bakit curious ka? Bumantong hininga si Su Qingzhou at sinabi, ito ang bansang nagbebenta ng iyong mukha, ilang beses mong binaligtad ang tubig at nagligtas ng maraming tao, para lamang mabigyan ka ng isang piraso. Mahalagang lupain. Kung gagamitin ko ang lupang ito para kumita, hindi ba ibig sabihin ay ibenta mo ang iyong mukha para kumita? Hindi ba't ito ay isang kahihiyan para sa iyo? Gumagawa ako ng mga biro para sa ilang mga tao sa likod. Likod ko.
Tumango si Yefan, sa totoo lang wala siyang pakialam doon, ano ang naisip ng iba, it's their business, it's good for your wife to make money and be happy. Gayunpaman, napakasaya rin ni Yefan na may isip siya ni Su Qingzhou ng ganito. Bukod dito, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay, inayos na ni Su Qingzhou ang lupa at bahay, kailangan lang niyang lumipat. Hindi ko rin alam, asawa ko, naghahanda ka talaga para sa isang bagong tahanan, napabuntong hininga si Yefan, na sinasabing wala siyang pakialam sa pamilya. Palagi kang tumatakbo sa labas, sa palagay ko mas mabuting gawin mo ito sa iyong sarili, gayon paman, hindi naman sa hindi ko ito magagawa, walang pakialam na sabi ni Su Qingzhou. Nagsikap ang asawa ko, hindi nakakagulat na abala ka, halika rito, hayaan mo akong halikan ng isa, ibinaba ni Yefan ang kanyang ulo at hinawakan ang mukha ng babae para halikan. Nagmamadaling inilahad ni Su Qingzhou ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang bibig, anong ginagawa mo? Sa sala, nandoon pa rin si Tuan-Tuan. Tumawa si Yefan, tumingin pabalik sa kanyang anak, at nalaman na si Tuan-Tuan ay may hawak na steam bun, nanlaki ang kanyang mga mata at tumitig siya ng may pagtataka. Sa pag-aakalang hindi niya, matuturuan ng masama, ang mga bata, masama kung ang kanyang anak na babae ay makikipagkulitan sa kanyang mga kamag-anak sa kindergarten, kaya nagpigil si Yefan. Nga pala, Mrs. Sano. 5 kami nakatira. Kanino mo ibinenta ang ibang mga gusali? Hindi pa rin alam ni Yefan kung sino ang mga kapitbahay. Nang marinig ang tanong na ito, sumakit ang ulo ni Su Qingzhou at sinabing, hindi ko pa naiisip, asawa, pakiusap pag-isipan ito. Iniisip ko, anong ibig mong sabihin? Naguguluhan si Yefan. Binuksan ni Su Qingzhou ang isang chart at sinabing, tingnan mo, ito ang listahan ng mga taong nag-apply para bumili ng bahay pagkatapos na opisyal na magbukas si Juding. Hindi ko talaga alam kung kanino ito ibebenta. Ang pinakamahirap na bagay ay ang relasyon sa pagitan ng mga tao. Tumingin si Yefan. Hindi ako nagkaimik sa oras na iyon, nakita ko ang isang mahabang listahan sa listahan. Hindi na kailangang sabihin, ang 5 sikat na hari, Xi Chu, Zhao Zhu, maraming sikat na pamilya sa tahanan, makapangyarihang mga pamilya ang nakalista, ang mga underground na pamilyang Dongfang, pamilya Sun, at iba pa. Ay dumalo rin sa kasiyahan, at iba't ibang banyagang bansa. Ang mga konsorsyum, mayayamang taong kilala mo, at sinumang malaking tao na maaaring gumawa ng mga headline sa pananalapi kung ilalagay mo sila doon, ay nag-a-apply din sa mga hangganan. Maaaring hindi ka pamilyar sa mga pangalan ng ilang tao. Sa katunayan, nasa likod nila ang 4 na sinaunang pangkat ng martial arts. Bilang karagdagan, ang Phoenix Clan at ang White Tiger Clan ay nagpadala din ng kanilang mga direktang inapo upang mag-apply para sa mga pagbili. Walang magawa si Su Qingzhou kay Yefan. Asawa, hindi ko talaga alam kung kanino ibebenta, kaya hindi ko nabili ang alinman sa iba pang 8 set. Naramdaman din ni Yefan na malaki ang kanyang ulo. Hinawakan niya ang kanyang baba at same time na sinabi, asawa, may mungkahi ako, hindi ko alam kung sasabihin ko ba o hindi. Ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay agad na nanlamig, ang kanyang mga mata ay tila kayang tumagos sa puso ng isang lalaki, magpapadala ka ba ng isang babae? Agad na tumigas ang ekspresyon ni Yefan, umubo siya para itago ang kanyang kahihiyan, at pagkatapos ay sinabing, saan mo gustong pumunta, ibig kong sabihin. Hayaan mo na lang, hayaan mo akong mag-isip. Ang pagpili ng kapitbahay ay napakahalaga, ito ay may kaugnayan sa ating paglaki, kailangan nating mag-ingat. Oo, makinig ka sa asawa mo. Muling ngumiti si Su Qingzhou sa lalaki na parang mainit na sikat ng araw, at tumango. Tahimik na tinapik ni Yefan ang kanyang puso, ito ay pataas at pababa ay masyadong kapanapanabik. Ibinaba ni Su Qingzhou ang kanyang computer sa sandaling ito, at naglakad patungo kay Tuan-Tuan na may bugzo ng mabangong hangin. Ang batang babae ay nagpuputol sa cabinet sa labas ng kusina, sabik na naghihintay sa masasarap na pagkain na dumating sa mesa. Ye Tuan-Chuan, mayroon ka bang sasabihin sa iyong ina ngayon? Mahigpit ang ekspresyon ni Su Qingzhou. Lumingon si Tuan-Chuan, iniiwas ang kanyang mga mata at sinabing, ano ang sinasabi mo? Inay. Little Slick, hindi mo alam na ikaw ay isang ina. Gusto mo bang itago ito sa pagkikita ng iyong mga magulang ngayon at hindi pabayaan ang iyong ina? Tanong ni Su Qingzhou. Nagpout si Tuan-Chuan, hindi yun, sinabi na ni Tuan-Chuan kay dad na nangako si tatay na pupunta siya sa parent-teacher meeting. Ano? Si Su Qingzhou ay tila nataranta, lumingon siya ng may kainahinala at tumingin kay Yefan. Nalaman ni Yefan na medyo mali ang sitwasyon, bakit parang, sinuso, siya ng batang babaeng ito. Kabanata 1722 Pagpupulong ng magulang. 1722. Ngunit sa sandaling ito, makakagat lamang ng bala si Yefan, tumanggo ang kanyang ulo at kinumpirma, asawa, huwag kang magkamali, sinabi niya sa akin. Akala ko ay hindi magiging masaya si Su Qingzhou, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakita niyang huminga ng malalim si Su Qingzhou at bangulong, ganun ba? Kung gayon, asawa, tandaan na magbihis ng medyo formal at makipag-usap sa guro. Tanungin siya kung kumusta siya sa kindergarten at mas mag-alala. Hindi inaasahan ni Yefan na ganito ang magiging reaksyon ng babae.
Bagamat medyo na-guilty siya, wala siyang masyadong pakialam, at nagmamadaling sinabi, walang problema, sasabihin ko sa iyo pagbalik ko. Pagkatapos ng tanghalian, masayang nakipaglaro si Efan sa kanyang anak na babae at manto sa damuhan saglit, at nanood ng mga balita at entertainment program kasama ang mga matatanda. Medyo natulala si Efan sa kung ano ang nasa TV ngayon, halos lahat ng mga balitang may kaugnayan sa underground world. Tila ang mga tao ay nagbibigay ng espesyal na pansin sa mga bagong umuusbong na sinaunang martial arts, magic, supernatural na kapangyarihan, at extraterrestrial na buhay. Tungkol naman sa kanyang sword god, natural siyang binanggit sa iba't ibang paraan, ngunit sa ilalim ng kontrol ni Su Qingzhou, hindi ikakalat ang kanyang mga larawan kung saan-saan, ilang pribadong personal na channel lamang. Sa kabutihang palad, ang larawan ni Efan ay hindi masyadong malinaw at positibo, at si Efan ay nasa isang estado ng labanan sa oras na iyon, ang kanyang pag-uugali ay ibang-iba sa karaniwan, at mayroon siyang halo ng iba't ibang enerhiya na nananatili sa paligid niya, kaya tinulungan niya siyang gawin ang ilang mga bagay. Takip. Bagamat nakikilala niya si Efan, maniniwala ang iba sa kanya kung magkamukha lang siya. Bihirang mag-enjoy sa oras sa bahay, na nagpaginhawa kay Efan. Siya ay nagtanim ng mabuti at lumaban ng husto, kapalit ng ganoong buhay. Para sa kanya, ang gayong oras ang pinakamahalaga, ngunit nakakalungkot na hindi ito nagtatagal. Si Su Qingzhou ay tila may hindi natapos na trabaho, at ang babae ay nakaupo sa pag-aaral ng isang hapon. Palaging nararamdaman ni Efan na ang pagpupulong ng magulang ay medyo nalungkot sa kanyang asawa, ngunit hindi niya alam kung paano magsalita. Pagkatapos ng hapunan, hinimok ni Su Qingzhou, asawa, umakyat ka sa itaas at magpalit ng damit, oras na para pumunta. Medyo nasasabik din si Efan. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na sumali siya sa isang pulong ng magulang at guro. Nakasali na siya sa napakaraming world-class na mga kaganapan, ngunit hindi pa siya gaanong nasasabik. Okay, Mrs., saan ang kwarto ko? Hindi malay na tanong ni Efan. Bahagyang kumunat ang noo ni Su Qingzhou, at pagkatapos ay mapaglarong sinabi, gusto mo ba ng hiwalay na silid, pagkatapos ay lilinisin ko ang isa para sa iyo ngayon. Saglit na natigilan si Efan, napagtanto lamang na ang kanyang tanong ay napakatanga, ang kanyang kwarto, hindi ba ito ang kwarto ni Su Qingzhou? Huwag, huwag. Tinatanong ko kung anong kwarto natin. Nagmamadaling binago ni Efan ang kanyang mga salita. Walang magawang umiling si Su Qingzhou, at itinuro ang isang pinto sa gitna sa itaas. Mabilis na tumakbo si Efan sa itaas at pumasok sa bagong maluwag na kwarto. Pagtingin sa double bed, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga kung gaano kaganda ang buhay. Mukhang kailangan kong gumawa ng proposal at plano sa kasal sa lalong madaling panahon, kung hindi, hindi ko mahawakan ang diwata araw-araw, para hindi ako magkasakit. But having said that, kung hindi lumabas ang special envoy of the people sa araw na iyon, I would have done the wedding by now. Pagkatapos magpalit ng maayos na damit at pantalon, tumingin si Efan sa salamin. Buti na lang at hindi siya nag-ahit sa nakalipas na 2 araw, kung hindi ay masyado siyang malambing at hindi parang ama. Dahil ito ang peak period ng pagsisikip ng kalsada, si Efan ay masyadong tamad na magmaneho at nagplanong sumakay sa subway. Kung hindi dahil sa katotohanang maraming tao sa kalsada at sa labas ng kindergarten sa sandaling ito, mas mabilis sana si Efan na direktang gumamit ng kanyang espada. Ngayon ang Juding na ito ay talagang nakatira sa kanyang pamilya, kahit man lang sa kapitbahayan ng kapitbahayan na ito, hindi nag-aalala si Efan na mabangga siya, kaya umiwas siya at pumunta sa istasyon ng subway sa labas ng kapitbahayan. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Efan sa Yule Kindergarten at nalaman niyang marami talagang magulang sa labas na sunod-sunod na naglalakad. Sinundan ni Efan ang karamihan at dumating hanggang sa klase ni Tuan Chun. Sa pintuan ng silid-aralan, ang punong guro ng kindergarten, si Li Jianmen, ay naghihintay na nakataas ang kanyang ulo. Paminsan-minsan, nakikilala siya ng isang magulang at kinakamusta siya, at ang punong guro ay nakangiti at tumatango. Nang inag si Li Jianmen nang makita niyang lumitaw si Efan, pinunasan ang pawis sa kanyang pantalon, at pagkatapos ay ngumiti at sinabing, Mr. Ye, nandito ka ba ngayon? Tumango si Efan, naalala din niya ang direktor ng hardin. Nakipagkamay sa kanya sandali, at ngumiti ng may pagmamalaki, oo, sabi ng anak ko na gusto niya ako. Oo, tama, ang anak ko ay laging malapit sa kanyang ama, hehe. Habang magalang na nagsasalita si Li Jianmen, hindi niya maiwasang mapatitig ng mabuti kay Efan. Sa totoo lang, noong una niyang nakita ang larawan ng Sword God, naisip niya kung paano niya ito nakita, at pagkatapos ng maingat na pag-alala, naalala niya ang asawa ni Su Qingzhou, hindi ba iyon ang hitsura niya? Dati, nagtataka pa rin ako, sino ang tahimik na pinakasalan ng isang babaeng tulad ni Su Qingzhou, at kung bakit hindi nagpakita ng anumang senyales ang lalaking ito. Pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, pagdating sa pagsabog ni Efan ng strength test device, laking gulat ni Li Jianmen na hindi siya nakatulog sa loob ng 3 araw. Bagamat hindi siya sigurado, ngunit, mahina niyang naramdaman na si Efan ay marahil ang Diyos ng espada. Kung hindi, paano niya madaling pasabugan ng makinang iyon at pakasalan pa rin si Su Qingzhou?
Nang isipin niya na ang anak na babae ng Sword God ay nasa kindergarten na pinamahalaan niya, si Lee Janman ay mailalarawan na naglalakad sa manipis na yelo, nasasabik at nangangamba. President Lee, ano ang nangyayari sa iyo? Masama ba ang pakiramdam mo? Pawisan ang iyong mga kamay, nakangiting tanong ni Ye Fan. Ah! Nang makita ni Lee Janman ang nakangiting mga mata ng lalaki, naramdaman ni Lee Janman na nakita niya ang kanyang puso, at nahihiyang ipinaliwanag niya, okay lang, natural akong pawisan, Mr. Ye, kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Malamang nahulaan ni Ye Fan, nakilala ng lalaking ito ang kanyang sarili, kaya bumulong siya, kailangan lang kita. Maging normal ka lang. Biglang natarante si Lee Janman, sa wakas ay nakumbinsi siya na ang lalaking nasa harapan niya ay ang Diyos ng Espada, at halos himatayan siya. Pinigilan niya ang kanyang pananabik at tumango na may matigas na ngiti, okay. Okay. Mr. Ye. Kailangang maging mababang profile si Sword God, kaya natural na kailangan niyang makipagtulungan ng buo. Hindi niya naiwasang mapalad na hindi siya pumunta kahit saan upang ipahayag ang kanyang mga hula, at ang mga guro sa kindergarten ay walang malalim na memorya kay Ye Fan. Sa oras na ito, lumapit ang isang lalaking nasa 30s na may salamin na nakasuot ng Armani suit, Hermes belt, at Vacheron Constantine na relo, nakasuklay ang buhok at nakataas ang noo. Ang lalaki ay mukhang mayabang, naglalakad sa gitna ng mga magulang, halatang mas mataas kaysa sa iba. Ang kanyang mga kilos ay ang ugali ng isang matagumpay na tao, paminsan-minsan ay inaabot niya at bahagyang hinihimas ang mga manggas at balikat ng kanyang suit, na para bang maraming alikabok sa hangin. Hoy, Lee Janman, bakit ka nandito? Bakit mo ako hinihintay? Nakita ng lalaki si Chief Lee sa pintuan ng silid-aralan, lumakad siya para makipagkamay kay Chief Lee. Ngumiti at umiling, masyado kang magalang, huwag mo akong hintayin ng sadya at hayaan ang ibang mga magulang na makita ito bilang hindi nararapat, ako ay isang ordinaryong magulang lamang ngayon. Halatang inakala ng lalaki na hinihintay siya ni Lee Janman. Si Lee Janman ay tila nalilito din, iniisip na hindi kanya hinintay. Ngunit talagang hindi siya naglakas loob na sakta ng amo, kaya walang pagpipilian si Lee Janman kundi bumulong kay Ye Fan, Mr. Ye, ito si Mr. Tang mula sa Huahai Tang Feng Group, at ang kanyang anak ay nasa klase din na ito. Ngayon ay magbibigay siya ng talumpati sa entablado. Mga magulang, pag-usapan ang konsepto ng edukasyon. Sinabi ni Ye Fan na, oh, hindi niya alam kung anong kumpanya ito, dapat pa rin itong boss. Tumingin si Tang Feng kay Ye Fan at nalaman na nakasuot siya ng karaniwang damit. Hindi niya ito pinansin, at direktang tinanong si Lee Janman, nandito ba si Director Jing Xiu? Kabanata 1723, kumain ng higit pang merienda. 1723. Hindi mapigilan ni Ye Fan na sumimangot, ano ang ibig sabihin ng lalaking ito sa pagtatanong kay Su Qingzhou? Nais mo bang samantalahin ang pagpupulong ng magulang guro upang maghukay ng bakas? Ang tanong na ito ay sapat na natakot kay Lee Janman. Sa harap ng asawa niya, sa harap ng Sword God, nagtanong ka tungkol sa asawa niya. Kung ang Diyos ng Espada ay hindi nasisiyahan, kung gayon may malaking mangyayari. Namutla ang mukha ni Lee Janman at matigas na ngumiti at sinabing, Su. Hindi dumating si Director Su. Noong una ay gusto niyang sabihin na si Ye Fan ang dumating sa halip na si Su Qingzhou, ngunit nang mali ang kanyang iniisip, tahimik na nagtanong ang Sword God, kaya hindi siya dapat maging masyadong maagap. Mas mabuting magpakilala. Magsabi ng mas kaunti, at gumawa ng mas kaunting mga pagkakamali. Nagpakita ng panghihinayang si Tang Feng, ngunit tila gamaan ang loob niya, at sinabing, nako. Sayang naman, matagal ko nang hindi nakikita si Sudong, at gusto ko pa rin siyang maabyutan. Habulin natin siya. Habang mas nakikinig si Ye Fan, mas nagiging hindi siya komportable. Kilala kaya ng lalaking ito si Su Qingzhou. Ano ang problema? Si Lee Janman ay pawis na parang ulan, at patuloy na pinupunasan ang kanyang noo, at sinabing, Mr. Tang, ako. May gagawin pa ako, babalik muna ako sa opisina. Kinaweyan ni Tang Feng ang kanyang kamay, abala ka sa iyong trabaho, uupo muna ako, teka. Hindi mo na ako kailangang ipadala doon, aalis na lang ako pagkatapos ng meeting. Okay. Maingat na ngumiti si Lee Janman kay Ye Fan, at nagmamadaling umalis. Bulong ni Ye Fan sa kanyang puso, sinundan si Tang Feng sa silid-aralan, at nalaman na lahat ng upuan ng mga magulang ay may mga name tag ng kanilang mga anak. Matapos mahanap ni Ye Fan ang salitang, Ye Tuanchuan, umupo siya. Ang anak ni Tang Feng na ito ay tinawag na, Tang Yu, isang napaka-mature na pangalan, at siya ay nasa tabi mismo ni Ye Fan. Tila napansin din ni Tang Feng na nasa tabi niya ang magulang na pinangalan ng Ye. Sa kanyang mga mata, ang anak ni Su Qingzhou ay dapat magkaroon ng apelyido na Su, anuman ang mangyari, hindi niya ito tatawagan ng isang pangalan tulad ng Tuanchuan, na masyadong hindi tugma sa estilo ni Su Qingzhou. Sa makatuwid, hindi man lang naisip ni Tang Feng na magkamag-anak sina Ye Fan at Su Qingzhou. Napaka-interesante ng pangalan ng iyong anak, sabi ni Tang Feng na nakaluhod ang mga kamay, nakabukaka ang mga binti, at medyo nangingibabaw ang poster sa pagupo. Nakangiting tumugon si Ye Fan, oo, sa tingin ko ito ay medyo cute, kaya tatawagan ko muna ito.
Maswerte ka ngayon, biglang sabi ni Tang Feng. Orihinal kong hiniling sa kindergarten na ayusin ako kasama si Sudong mula sa Jinxu Group na magkasama, ngunit hindi siya dumating, kaya hiniling ko na maupo ka sa tabi ko. Nagpanggap si Ye Fan na napaka-casual at nagtanong, familiar ka ba kay Director Su? Ngumiti si Tang Feng at sinabi, hindi mo ba narinig noong ipinakilala ako ni Direk Lee? Wala akong masyadong alam sa larangan ng negosyo. Mga bagay, sabi ni Ye Fan. Hindi ka dapat ipanganak at lumaki sa Huahai, sabi ni Tang Feng na may malinaw na hitsura sa kanyang mukha. Itinuro ni Tang Feng ang isang hinlalaki sa labas ng bintana, iminuwestra, at sinabing, ang mga pinakaunang negosyante sa Huahai, Fertilizer Lao Tang, ay ang aking lolo. Kami, Tang Feng Chemical, ay nasa Huahai sa loob ng maraming dekada. Sa mga tuntunin ng mga kwalifikasyon, kami ay mas matanda kaysa sa pamilyang Su ng Jinxu Group. Nang makita ako ni Su Qingzhou, kailangan niyang tumawag ng senior. Ngunit ang Jinxu Group ay umunlad ng husto sa paglipas ng mga taon, at ang aming mga tradisyonal na industriya ay hindi sapat. Hoy, pagod na tayo. Nakagawa ako ng 500 milyon noong nakaraang taon, at medyo mataas ang pressure. Tutal, itinuro ako ng libu-libong empleyado para kumain. Sinabi ni Tang Feng ang mga salitang, nakagawa ng 500 milyon, ng napakalakas, at ang numero sa tabi ng harapan ay napakalakas. Bawat magulang ay hindi maiwasang tumingin dito. Bagamat bamaantong hininga siya ay kumikinang pa rin ang kanyang mga mata. Narinig ito ni Ye Fan, ngunit nakilala niya ang isang bagay tiyak na hindi kilala ng lalaking ito si Su Qingzhou, nagyayabang lang siya. 500 milyon sa isang taon. Si Su Qingzhou ay kumikita ng higit sa 100 milyong yuan sa isang araw, at ang agwat ay malaki, hindi ito sa parehong antas. Halos ngayon lang ako naniwala. Ako ay talagang tagahanga ng mga autoridad. Mapanuksong umiling si Ye Fan. Sa oras na ito, habang ang mga magulang ay sunod-sunod na dumating, ang ilan sa mga magulang ng mga bata ay tumanggo kay Ye Fan na mingiti, habang ang iba ay bumubulong at itinuturo si Ye Fan paminsan-minsan. Napakahusay ng mga tenga ni Ye Fan, kaya natural niyang marinig ito. Sila ay tungkol kay Son Lija noong nakaraang pagkakataon, at nakilala nila siya at ang mga magulang ni Su Qingzhou, kaya karaniwang pinag-uusapan nila siya. Siya ay tungkol sa asawa ni Su Qingzhou. Gayunpaman, medyo sincere din ang mga magulang na ito, at hindi sila lumapit para subukang makipag-close, at most ngumiti lang sila at tumanggo. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na si Ye Fan ay mukhang isang Diyos ng espada, ngunit paano darating ang Diyos ng espada upang lumahok sa pulong ng magulang at guro? Kaya, pareho ang nararamdaman ng lahat. Sa oras na ito, si Tang Feng, na nasa tabi niya, ay biglang nagsabi, maraming tao ang nakakakilala sa akin, alam kong hindi ako dapat pumunta rito, at pagkatapos ay sasabihin sa akin na gusto kong maging limelight. Tiningnan ito ni Ye Fan nang walang imek. Siya, akala mo anong mata ang nakita mo, binati ka ng mga taong ito. Noong unang kalahati ng taong ito, binigyan ako ng Huahai Entrepreneur Magazine ng isang eksklusibong panayam, at 2 beses ito sa TV, at maraming tao ang nakakakilala sa akin. Buti na lang at hindi ako kilala ng isang tulad mo. Pagkaupo sa tabi ko, mas nakahinga ako ng maluwag, hehe, ngumiti si Tang Feng na may mapang-asar na mukha. Hindi alam ni Ye Fan ang sasabihin. Ang taong ito ay nabubuhay sa isang panaginip, kaya mahirap sagutin. Ito. Hindi nagtagal at nagsimula na ang meeting ng mga magulang. Nang ibahagi ng mga magulang ang karanasan sa edukasyon, inihayag ng guro sa entablado, susunod, ako. Aanyayahan ng ama ni Tang Yu, si Mr. Tang Feng, na pumunta sa entablado upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang pang-edukasyon na konsepto para sa mga bata. Sa mga score ng bawat subject ngayong semestre, sila ay kabilang sa mga pinakamahusay, lahat ay tinatanggap ang mga magulang ni Tang Feng. Sa palakpakan na naaalala, itinuwid ni Tang Feng ang kwelyo ng kanyang suit, umakyat sa entablado, at pinunasan ang kanyang lalamunan sa harap ng mikropono. Bagamat tumigil na ang palakpakan, iniunat pa rin niya ang kanyang kamay at idiniin ito, na nagpapahiwatig na hindi na kailangang pumalakpak ang mga tao. Siguro, kilala rin ako ng ilang mga magulang na naruroon, kaya dapat alam din nila na kadalasan ay napakabisi ko. Gayunpaman, sa tingin ko ang edukasyon ng mga bata ay mas mahalaga kaysa sa kung ilang bilyon ang kanilang kinikita. Nagsimulang magsalita si Tang Feng ng talk, magsalita tungkol sa ilan sa kanyang malalaking katotohanan, kung paano niya kinuha ang mabibigat na pag-aari ng Mount Tai mula sa kanyang ama, kung paano siya sumulong, kung paano niya naiimpluwensyahan ang kanyang anak, at iba pa. Humikab si Ye Fan nang marinig niya ito sa ibaba, nakita niya ito ang pinaka-nakakainis na bahagi ng pagpupulong ng mga magulang ay ang pakikinig sa pagsasalita ng lalaking ito. Ang ibang mga magulang ay naglalaro din sa kanilang mga mobile phone. Sa wakas, pagkatapos iluwan ni Tang Feng ang kanyang daan sa tagumpay sa pamamagitan ng pagsusumikap, lumakad sa podium ng may pagmamalaki. Agad nang umiti ng pilit ang punong guro at pumunta sa entablado, at sinabing, susunod, iuulat namin sa lahat ang mga marka ng bawat bata mula noong semester na ito. Mga magulang na nagulat ng kanilang mga pangalan, mangyaring pumunta sa entablado upang kunin ang kanilang mga transcript. Ang pagkakasunod-sunod ay alinsunod sa mga titik ng pinin.
Tila napagtanto ng mga guro na ang oras ay naantala ni Tang Feng ng napakatagal, ang ritmo ay nagsimulang bumilis, at mabilis nilang sinimula ng pag-sign up ng kanilang mga pangalan. Isa-isang namumuno ang mga magulang, at nang turn na ni Ye Fan, nasa likod na sila. Umakyat si Ye Fan, at nakita siya ng punong guro, ngumiti ng magalang at bamulong, Tatay Ye Tuanchun, gusto talaga ng anak mo ng mas maraming merienda. Ang guro ay napakagalang, ngunit ang kanyang mga salita ay taos-puso, naririnig ito ni Ye Fan. Medyo natarante si Ye Fan, naglakad pabalik sa kanyang upuan, binuksan ang report card ng kanyang anak, at ang kanyang ekspresyon ay parang hindi komportable na parang kumain siya ng buhangin. Kabanata 1724 na napaka-positibo. Tang Feng sa tabi ng 1724 ay nagbabahagi at nagkukumpere sa mga marka ng kanilang mga anak sa ilang iba pang mga magulang. Nang dalhin sila ni Ye Fan, mabilis siyang tumingin. Matapos basahin ito, natuwa si Tang Feng, at same time na sinabi, ang edukasyon ng iyong anak ay napaka-problema. Sa sinabi nito, inilagay din ni Tang Feng ang transcript ng kanyang anak sa mesa. Nakita ko na sa mga grado ng bawat asignatura, nakakuha ng A ang kanyang anak. Ang mga komento ng guro ay marami ring papuri at pampatibay loob. Ang pagkukulang lang ay hindi siya masyadong nakikipag-ugnayan sa ibang mga bata. Tingnan mo ang report card ng mga bata ni Ye Tuanchun, mayroong isang grupo ng mga B at C. Ang pinaka-nakakatawa o nakakaiyak kay Ye Fan ay may nag-iisang, sports, at nakakuha siya ng kapansin-pansing A dagdag. Hindi alam ni Ye Fan kung ano ang A dagdag. Gayunpaman, isinulat ng guro sa mga komento, ang pagsali sa mga klase sa panlabas na pisikal na edukasyon ay napaka-aktibo, at gusto ng mga bata na makasama siya. Sa madaling salita, maaari silang maglaro lalo na. Bagamat hindi pinapayagan ang mga kindergarten na magturo ng mga bagay na masyadong nakatuon sa pagsubok, tulad ng literacy at matematika, ngunit musika, palakasan, sining, buhay, mga klase ng interes, at iba pa. Hindi dapat madaling buksan ang puwang. Ngunit si Ye Tuanchun ay isang mabuting bata, dahil hindi niya natapos ang kanyang takdang aralin ng maraming beses, o siya ay perfunctory, kaya ginawa niya ang score na C. Bigla niyang naintindihan kung bakit kailangan siyang tawagan ng chubby na babaeng ito para dumalo sa parent-teacher meeting, dahil halatang takot siyang bugbugin ni Su Qingzhou. Makatuwiran na ang maliit na ulo ng aking anak na babae ay napakatalino. Naalala ko na hindi siya malagpasan ni Xiao Ziner noong naglaro siya ng mga pamato noon. Ipinapakita nito na hindi siya magaling sa paaralan. Walang magawang umiling si Ye Fan. Mukhang naghahanap siya ng paraan para mapaalalahanan ang dalaga. Bagamat hindi niya inaasahan na malaki ang kanyang makakamit, may mali sa kanyang saloobin. Kahit na ang kindergarten ay hindi makapag-aral ng mabuti, kung gayon kung ito ay sa akademikong direksyon o sa paglilinang direksyon, ito ay magiging mas mahirap na magtiyaga. Hindi naman talaga pwedeng wala, diba? Nagkukumpere rin ang mga magulang sa harap at katabi. Nang makita nila ang mga transcript sa mesa ni Ye Fan, ang mga ekspresyon ng lahat ay medyo kahanga-hanga, at tumingin sila kay Ye Fan ng may simpatiya. Sinaway ni Ye Fan sa loob, itong maliit na mataba na babae, huwag manggahas na hayaan ang ina na mapahiya, hayaan siyang maging tuktok ng ama. Bagamat makapal ang balat niya, hindi siya gumagamit ng ganoon. Nang makita ang pagsimangot ni Ye Fan, buong pagmamalaking sinabi ni Tang Feng sa tono ng pagtuturo, ang mga babae ay mabubuti kung wala silang talento. Hindi mo kailangang mag-alala ng gusto tungkol sa pagpapalaki sa iyong anak. Halos ayos ang mga grado, gayunpaman, lahat sila ay kasal na. Parang masama, basta kung maganda ka, ayos ka, kung pangit ka, kailangan mong maghanda ng isang kabuuan ng pera para sa buong pakete. Hindi mahirap humanap ng magaling na in-laws, unlike our sons who have to think about his career, not capable. Napakalakas ng boses niya kaya napatingin sa kanya ang mga magulang ng mga katabi niyang babae na may halong disgusto. Ngunit pagkatapos ng lahat, sila ay mga lokal na tyrant, at ang kanilang mga magulang ay hindi nang ahas na magsalita. Bumagsak ang ekspresyon ni Ye Fan nang marinig niya ito, at malamig niyang sinabi, mas mabuting humingi ka ng tawad sa sinabi mo. Saglit na natigilan si Tang Feng, pagkatapos ay tumawa at tumingin kay Ye Fan na parang tanga, sabi mo ano? Gusto mo ba akong humingi ng tawad? Ano ang dapat kong ihingi ng tawad? Hindi ba? Ngayon ang mga kababaihan ay kailangan lamang na makahanap ng isang mabuting asawa, anong karera, at anong edukasyon ang gusto nila. Ito ay isang panlipunang katotohanan. Ikaw Fan. Tinatamad magpaliwanag, tumayo at kumaway sa head teacher na nasa di kalayuan. Nang makita ng punong guro na si Ye Fan ay nagkusa na tawagan siya, agad siyang tumakbo. Ang mga gurong ito ay espesyal na sinabihan, kahit sino pa sina Su Qingzhou at Ye Fan, hanggat ang dalawang ito ay hindi nagkukusa na hanapin sila, hindi nila dapat sinasadyang lumapit sa kanila para pasayahin sila. Nang makita si Ye Fan na nagkusa na hanapin siya sa sandaling ito, ang punong guro ay nasa sabik. Mr. Ye, anong problema? May mali ba? Nakangiting tanong ng punong guro. Matigas na sinabi ni Ye Fan, sa palagay ko ay may mali sa sangguan na ito na may apelidong Tang. Ang kanyang anak na lalaki ay nasa klase na ito. Natatakot ako na mapahamak ko ang aking anak na babae.
Maaari mong kausapin ang prinsipal at hilingin sa kanila na lumipat sa isang kindergarten. Si Tang Feng, na nasa tabi niya, ay natigilan sandali, ngunit pagkatapos ay tumawa ng mapanukso, haha. Loko, sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo ba ang kindergarten ay pinapatakbo ng iyong pamilya? Sabi mo palitan natin. Anong klaseng sibuyas ka? Sa tingin mo hindi ito parent-teacher meeting, pwede mo ba akong kausapin? Ako. Sa oras na ito, ang punong guro ay bumalik sa kanyang katinoan at pinutol ang mga salita ni Tang Feng, okay, Mr. Ye. Medyo natigilan si Tang Feng, naghinala na mali ang narinig niya, at lumingon sa punong guro, guro, ano ang sinabi mo? Sinabi mo bangok? Ang. Nanghihinayang sinabi ng punong guro, paumanhin, Mr. Tang, naniniwala ako sa iyong bayan, hindi dapat mahirap maghanap ng magandang kindergarten, natatakot ako na hindi na natin matanggap si Tang Yu. Ako. Si Tang Feng ay nalilito, hindi alam kung saan may kumpiyansa ang punong guro na magsalita ng ganoon. Sa sandaling ito, isang babae ang lumakad ng maingat, may bitbit na bag ng tela sa kanyang kamay, at sinabi kay Ye Fan, Tatay Tuan Chuan, naaalala mo pa ba ako? Lumingon si Ye Fan, nakilala ang tao, at nakangiting sinabi, oo ang ina ni Son Lija. Oy, oo, hindi ko inaasahan na maaalala mo, masayang ngumiti ang lola. Ngumiti si Ye Fan, hindi ako amnesia. Tama, hindi masyadong mahaba, nakangiting sabi ng lola, salamat sa iyo at kay Sudong noong nakaraan, ang aking anak na babae ay masaya na ngayong pumasok sa paaralan. Alam kong nasa iyong pamilya ang lahat, ngunit nais kong ipakita ang aking puso. Ito ay noong bumalik ako sa aking bayan noong nakaraan, nagdala ako ng ilang mga itlog at bacon mula sa aking sariling tahanan. Kung ayaw mo, bawiin mo. Medyo nagulat si Ye Fan at tumanggi, nakakahiya ito. Hindi na kailangan. Oo. Walang bagay sa inyong dalawa, pero malaking pabor ito sa pamilya natin, kung ayaw mo, pwede mong itapon, kung hindi, lagi na lang natin iniisip. Pagmamakaawa ng lola. Sinabi ito ng kabilang partido, hindi na nagsalita si Ye Fan, kinuha ito gamit ang dalawang kamay, at sinabing, maraming salamat, napakakulit ng anak ko, huwag mong isipin na gusto niyang laging maglaro. Paano ba naman, buti na lang hindi nagustuhan ng pamilya mo. Masaya si Lola. Sa oras na ito, si Tang Feng, na nasa tabi niya, sa wakas ay nakarinig ng isang bagay, ang kanyang mukha ay unti-unting namutla, at ang kanyang puso ay bumilis ng tibok. Matanda, guro. Tanong ni Tang Feng sa punong guro sa tabi niya, at tumingin kay Ye Fan na kinakabahan, siya. Siya kaya, ang. Hindi alam ng punong guro kung ano ang nangyari sa sandaling iyon, kaya't tumanggo na lamang siya ng walang magawa, oo, Mr. Tang, si Mr. Ye ay asawa ni Dong Su, hindi mo mismo hiningi. Katabi ba ito ni Dong? Hindi dumating si Su Dong, dumating ang kanyang asawa. Ang mukha ni Tang Feng ay napakaputla na ang kanyang mukha ay naging berde, ang kanyang bibig ay natigilan, ang kanyang bituka ay asul sa panghihinayang, bakit hindi siya nag-react? Binati siya ni Li Jianman sa pintuan, ngunit hindi siya iyon. Iniisip ng mabuti ang ekspresyon at mga mata ni Li Jianman, at iniisip ang mga mata ng ibang mga magulang ngayon, hindi na makapaghintay si Tang Feng na sampilan ang kanyang sarili ng 2 beses. Ako, paano ko malalaman? Ang apelyido ng anak ni Sudong ay Ye. Iiyak na si Tang Feng, iniisip na tinatawag pa rin niya ang kanyang sarili na senior ni Su Qingzhou, at napakapamilyar pa rin niya. Tumawa ang iyong mga ngipin. Narinig ito ni Ye Fan ng kawili-wili, at tumawa, hindi ba't sinabi mo na ang mga anak na babae ay kasal kapag sila ay pinalaki, at ang aking asawa ay pinakasalan ako, kaya ang pangalan ng aking anak na babae ay ang pangalan ng aking asawa. Namula si Tang Feng, hindi naman. Naglakas loob na magsalita muli, ngunit hindi siya naglakas loob na tumingin kay Ye Fan. Ang mga magulang na nasa tabi niya ay hindi napigil ang matawa, at ang ilan sa kanila ay nagtataka pa rin, saan kaya nagkaroon ng lakas ng loob si Tang Feng na kausapin si Ye Fan ng ganito, akala niya ay may apelyidong Su ang anak ni Su Qingzhou. Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsabi pa, ibinaba ang transcript, binuhat ang bag, nagpaalam sa punong guro, at lumabas. Nagbubulungan pa ang ilang magulang sa likod. Oy, ang asawa ni Sudong na ito ay kamukha ng sword god na iyon. Natuklasan ko ito matagal na ang nakalipas, at mukhang magkapareho ito mula sa ilang mga anggulo. Hindi ba talaga ito ang Diyos ng espada? Stop making trouble. Nandito ang sword god para magdaos ng parent-teacher meeting. At nakita ko siyang sumakay sa subway na kasama ko kanina. Sa tingin mo ba ay siksikan si Sword God sa subway? Isang grupo ng mga magulang bigla siyang ngumiti at umiling. Nang marinig ito, natural na walang maniniwala na si Ye Fan ay talagang isang Diyos ng espada. Si Ye Fan ay gumagawa ng 3 hakbang at gumagawa ng 2 hakbang sa ngayon, nagbabalak na maghanap ng lugar kung saan walang tao sa labas at direktang lumipad pabalik habang walang masyadong tao sa labas. Ang Tang Feng na ito ay isang maliit na yugto lamang, ang problema ay ang problema ng transcript, kailangan niyang malutas ito ng mabilis. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na sumali siya sa isang pulong ng magulang at guro at pinagtawanan ng ibang mga magulang. May isip ang depresyon ni Ye Fan. Kabanata 1725 nalilito. Nang umuwi siya noong 1725.
Nakita ni Yefan sina Zhou Xinjiang at Tita Jiang, hinihila si Ji Wanqing, at naglalaro sila ng poker doon. Bumalik na si Yefan. Maayos ba ang pagpupulong ng mga magulang? Sabi ng guro kumusta ang performance ni Tuan Tuan. Nag-aalalang tanong ni Zhou Xinjiang. Hindi talaga alam ni Yefan kung paano sasabihin sa matanda ang sitwasyon ng kanyang apo sa tuhod, kaya kinailangan niyang sabihin ng walang pag-iingat, ayos lang, malikot lang, may mga aspeto na maganda, ang iba ay nangangailangan ng edukasyon. Ay, bata pa ang bata, edad na para maglaro, hindi ka na masyadong magtanong, sabi ni Tita Jiang. Ngumiti si Yefan at tumango. Ang mga matatanda ay likas na mas mapagparaya sa mga anak ng kanilang mga apo at apo sa tuhod. Ano ang nilalaro mo, nakikipaglaban sa mga Panginoong may lupa? Hindi inaasahan ni Yefan na magkakaroon ng poker entertainment sa bahay. Masayang sinabi ni Zhou Xinjiang, ito ay tinatawag na nakatitig. Ito ay mas masaya kaysa sa pakikipaglaban sa mga Panginoong may lupa. Ito ay lubhang kapanapanabik. Ito ay sinabi sa akin ng ilang matatandang lalaki at babae na nagbuboxing sa parke. Napaka-interesante na maglaro ng ilang mga laro. Wala ka sa bahay noong mga panahong iyon, naglalaro kami paminsan-minsan, para lang sa pampalipas oras, at sinabi rin ni na Yuan at Wanqing na maganda ito. Hindi gaanong alam ni Yefan ang tungkol sa mga bagong paraan ng paglalaro na ito, ngunit hindi siya masyadong interesado sa poker. Nakangiting tanong niya, kung gayon, bakit hindi mo isinama si Xiao Shuo para maglaro? Hindi dapat palagi kang nagtatrabaho. Matapat na sinabi ni Ji Wanqing, orihinal, hiniling ng lolo ko si Sister Su na maglaro ng magkasama, ngunit pagkatapos ng ilang laro, si Sister Su ay masyadong nakakamangha, hindi namin siya kayang laruin, hindi siya papayagang maglaro. Namula si Zhou Xinjiang, at nagmamadaling dumpensa, ito ay higit sa lahat. Ang Xiao Shuo ay may magandang memorya, at bawat barahan na nilalaro sa mesa ay nilalaro. Tandaan, hindi tayo makakapaglaro, at hindi siya masyadong interesado rito. Hindi alam ni Yefan kung tatawa o iiyak. Hindi niya inaasahan na si Zhou Xinjiang ay may panig ng isang lumang urchin, ngunit para kay Su Qingzhou, tiyak na mas madali para kay Su Qingzhou na maglaro ng ganitong uri ng laro na isang pagsubok sa paglalaro ng baraha. Siya ay mayroon ng mataas na IQ, at ang kanyang memorya ay lubos na napabuti pagkatapos ng pagsasanay. Bukod pa rito, siya ay isang mapagkompetensyang tao, kaya tiyak na hindi niya sinasadyang maglabas ng tubig. Ano ang tungkol kay Tuan Chuan? Tanong ni Yefan. Itong batang ito, sabay sumigaw at naglalaro, pero ngayon daw ay pagod na siya sa paglalaro, kaya umakyat siya para maligo at matulog. Medyo nalito si Tita Jiang. Ang puso ni Yefan ay parang salamin, at siya ay sumangot ng palihim, ang maliit na deserter na ito ay sapat na matalino upang madulas. Brother Yefan, ano itong bag mo? Natuklasan ni Ji Wanqing na may dala pa nga si Yefan nang siya ay bumalik. Oh, galing ito sa ibang magulang. Maikling ipinaliwanag ni Yefan kung ano ang nangyari noong nakaraan. Tuwid na tumango si Tita Jiang at ngumiti, dapat tanggapin ang Reg Along ito, kung hindi man ay iisipin ng mga tao na minamaliit natin sila. Masasabi ko lang, mabubuting lalaki tayo, at dapat ay maayos ang ating kalagayan. Hindi alam ni Yefan kung paano sisigot. Ilagay ang bag sa kusina at tahimik na ilagay ang transcript sa bulsa. Yefan, gusto mo bang maglaro ng magkasama? Umaasang tanong ni Zhou Xinjiang. Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, maghintay hanggang sasabihin ko kay Xiao Shuo ang tungkol sa pagpupulong ng magulang at guro. Kung hindi pa huli ang lahat, bababa ako at maglalaro. Huwag mag-alala, may pagkakataon. Hey, okay lang, pwede ka nang umalis. Sinabi ni Zhou Xinjiang na may damdamin, sa pagkakataong ito, hindi pinayagan ni Tuan Chuan si Xiao Shuo na lumahok, ngunit hinayaan ka. Sa tingin ko ay medyo hindi nasisiyahan si Xiao Shuo, hinikayat mo siya. Napabuntong hininga si Yefan. Tila nakita ito ng lahat sa pamilya, ngunit hindi nila alam na ang samahan ng magulang at gurong ito, mahirap sabihin. Pagkatapos maglakad sa itaas, pumunta si Yefan sa kwarto. Si Su Qingzhou ay naligo, nagsuot ng pantulog, at nakahiga mag-isa sa single sofa. Noong una ay inakala ni Yefan na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa isang laptop o nagbabasa ng libro o kung ano paman. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hawak-hawak ni Su Qingzhou ang kanyang mobile phone, at nagtatype doon na may makulit na kaluskos. Asawa, bumalik na ako, ano ang ginagawa mo? Itinaas ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, ang kanyang basang mga mata ay hindi maitago ang isang bakas ng pagkawala, ang kanyang pink na labi ay bahagyang nakapout, na parabang siya ay napinsala. Nakikipag-chat ako sa aking ina. Ha? Natigilan si Yefan saglit, pagkatapos ay napagtanto na ang babae ay nagsasalita tungkol sa kanyang ina, si Niuyo. Anong pinag-uusapan niyo? Hindi napigilan ni Yefan ang matawa. Itong biyanan at manugang na ito ay nakikipag-chat pa rin sa telepono. Ano pa ba ito, mga gawain ng pamilya? Tanungin siya kung ano ang iniisip niya, sabi ni Su Qingzhou. Nag-isip sandali si Yefan, tungkol kay Tuan Chuan. Marahan na bamantong hininga si Su Qingzhou, at nagpadala muna ng voice message sa kanyang telepono, na nagsasabing, Nay, bumalik na si Yefan, pag-usapan natin ito ngayon dito, sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito.
Nang matapos, tinanong ni Su Qingzhou si Ye Fan, ano ang mangyayari sa mga magulang. Kinuha ni Ye Fan ang report card mula sa kanyang bulsa at ibinigay, itong batang babae, hindi nakakagulat na gusto mo akong tawagan. Natatakot akong mapahiya ka sa pagsali, kaya hayaan mo akong tiisin. Sinulyapan ni Su Qingzhou ang report card, ngunit hindi gaanong nagbasa, at sinabing, alam ko na ang kanyang mga grado sa paaralan, hindi nakakagulat. Natigilan sandali si Ye Fan, nag-imbestiga ka na. Kung hindi mo sinabi ng mas maaga, akala ko napakatalino ng babaeng ito at nangunguna sa lahat ng subject. Si Su Qingzhou ay mahinang sumandal sa sofa, ayon sa genetics, si Tuan Chuan ay sarili kong anak, ngunit hindi siya katulad ko, seryoso akong nag-aaral. Hoy, Su Qingzhou, anong ibig mong sabihin? Anong ibig mong sabihin? Katulad ko ba ito? Hindi ba ako seryoso sa mga bagay-bagay? Malungkot na sabi ni Ye Fan. Hindi ko sinabi sa iyo, nakikipag-usap lang ako sa iyo. Ano ang dapat kong gawin sa sitwasyong ito? Pakiramdam ko ay ako ang namumuno sa kanya, at malapit na akong kamuhian at tanggihan niya. Sa pagkakataong ito ay sadyang itinago ko ito sa akin at tawagan ka. Dito, gumugol ako ng mas maraming oras sa kanya, naisip ko na magiging mas mabuti ang relasyon ng mag-ina namin, at tiyak na darating sa akin ang pulong ng magulang at guro, who knows. Mukhang hindi komportable si Su Qingzhou nang sabihin niya ito. Kahit na may kaunting takot, nagtanong siya, asawa, masyado ba akong mahigpit? Hindi na ako gusto ng anak ko, ano ang dapat kong gawin? Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa ba siya o iiyak, ano ang loika mo? Hanggat hindi niya binigay ang kanyang takdang aralin at walang kabuluhang ugali, maaari pa rin siyang tama. Nalilito ka rin yata, iba itong batang ito noong bata pa tayo, bagamat pareho kaming nasa ampunan, ngunit talagang nagtiis kami ng hirap. Problema ang kumain, uminom at magpainit. Kung hindi ka magsisikap, hindi ka makakatagal sa pamilyang Su. Kung hindi ako magsisikap, hindi ako mamamatay. May babae ka ba? Madali lang ang buhay niya, kahit ano gusto niya, maraming tao ang nagpapalayaw sa kanya, ganyan ang mangyayari. Si Su Qingzhou ay tagahanga din ng mga autoridad, pinag-iisipan ito ng mabuti, tila ganito ang nangyari, hindi niya maiwasang magtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon, turuan natin siya. Dapat pinag-aralan ng edukasyon, kung hindi, ang batang ito ay hindi magtatrabaho ng gusto sa hinaharap, habang buhay ba siyang aasa sa atin. Hindi man siya makatapos ng pagkain at paggastos, nakakahanap siya ng pera para masolusyonan ito. Kung hindi niya kaya, ano ang dapat niyang gawin? Matigas na sabi ni Ye Fan. Hindi makayanan ni Su Qingzhou na sabihin, asawa. Ayaw mong makipag-away, di ba? Hindi magandang talunin ang isang bata. Inilibot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, ibinaba ang kanyang ulo at nagsimulang makipag-usap sa babae. Kabanata 1726 na makinig sa aking ina. 1726. Pagkalipas ng ilang minuto, naglakad si Ye Fan sa pintuan ng kwarto ng kanyang anak, kumatok sa pinto, at narinig niyang walang gumagalaw sa pinto, ngunit tinulak niya ang pinto at pumasok pa rin. Nakapatay ang mga ilaw sa kwarto, at isang malaking kama sa gitna, isang maliit na katawan, ang mahimbing na natutulog doon. Ngunit sa kakayahan ni Ye Fan, natural niyang masasabi kung totoo o peke ang tulog na ito. Ye Tuanchuan, bumangon ka, may itatanong si tatay sa iyo, mas seryoso ang tono ni Ye Fan. Ang maliit na matabang babae sa kama ay gumawa ng isang tunog ng pag-ungol. Si Ye Fan ay dumiretso, inabot at itinaas ang sulok ng kobrekama sa ibaba, at pagkatapos ay kinamot ang ilalim ng mga paa ng batang lalaki gamit ang kanyang mga daliri ng ilang beses. Mabilis na binawi ni Tuan Chuan ang kanyang mga paa at binalot ang kanyang buong katawan na parang bola. Hindi ako makatayo, hindi ako makabangon at muling iangat ang kobrekama, sabi ni Ye Fan. Sa oras na ito, ang batang babaeng mataba ay tulalang nagsabi, nakatulog si Tuan Chuan. Makakausap ka pa ba kapag tulog ka? Gustong tumawa ni Ye Fan, ngunit sa pilitang pinigilan ito, at sinabi sa isang mahigpit na mukha, kung hindi ka babangon muli, kukunin ko ang mga steamed buns, kaya hindi ko sila hahayaang makipaglaro sa iyo. Ngayon, na si Tuan Tuan ay kinakabahan, nagkunwari siyang inaantok at kinusot ang kanyang mga mata, dahan-daang bumangon, at mukhang nakakaawa, Kai. Tinawag mo si Tuan Tuan Gan. Well, inilagay ni Ye Fan ang report card sa kama, bakit? Ano ang problema mo sa iyong mga marka? Hindi ka nakagawa ng maayos sa klase sa kindergarten, at ang takdang aralin ay walang kabuluhan. Sinabi sa akin ng iyong guro. Tinawagan mo si tatay para pumunta sa parent-teacher meeting. Ang paalisin si tatay doon para pagtawanan. Hindi ka masyadong matapang. Ibinaba ni Tuan Chuan ang kanyang ulo, gagawin ni Tuan Chuan ang kanyang takdang aralin sa susunod. Sa susunod. Sa tingin mo ay lilipas din ito sa pagkakataong ito. Ngayon, galit na galit si tatay ngayon. Aalisin ko ang mga steamed buns, at hindi ko na sila makikitang muli hanggat wala kang C sa iyong mga grado. Seryosong sabi ni Ye Fan. Natarante si Tuan Chuan, sumugod siya at niyakap ang hita ni Ye Fan, at buong pananibik na nagmamakaawa, hindi, tatay. Gustong-gusto ni Tuan Chuan ang mga steamed bun. Marunong ka nang maglaro ngayon, kaya gusto mo bang maglaro araw-araw paglaki mo?
Kung hindi mo natutunan ang ilang mga kasanayan, ano ang gagawin mo kapag ang iyong mga magulang ay hindi mo kasama? Hayaan mo na. Aalisin ko na ang steamed buns, kung hindi mo bibitawan, hindi lang alisin ang steamed buns, at hindi ka makakain ng kahit anong merienda mula bukas. Hindi ka pwedeng uminom ng juice, tubig lang ang maiinom mo. Malakas na sabi ni Yefan. Sa tuwing nakakarinig siya ng pangungusap ng parusa, nanginginig ang kanyang katawan. Para sa kanya, ayos lang kahit ilang beses na pinapalo ang puwitan. Anyway, magaspang ang balat niya at makapal ang laman, pero kung hindi makakain ng merienda at makainom lang ng plain water, kawawa naman. Tatay, huwag mong gawin ito, napakabuti mo kay Tuan Chuan, naiiyak na sabi ni Tuan Chuan. Tiniis ni Yefan ang sakit sa kanyang puso, at mabangis na sinabi, mabuti ako sa iyo, ipapakita mo sa iyong ama ang ganitong uri ng mga marka. Nakakahiya. Nahayaan ang iyong ama na pumunta sa kindergarten. Nakuha mo ba lahat ng A? Para saan mo kinukuha ang mga C na ito? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kaya ang basic, karapat-dapat ka ba kay dad? Talagang alam ni Tuan Tuan na mali ito. Mag-aaral ng mabuti si Tuan Chuan. Nagmakaawa ang maliit na mataba na babae, Tay, huwag mong alisin ang steamed buns, huwag mong alisin ang merienda. Well, bitawan mo ang iyong mga kamay. Huwag kang umiyak. Itinuro ni Yefan. Sa sandaling ito, si Su Qingzu ay, lamang, na lumitaw sa pintuan at sumigaw, ano ang problema ni Tuan Chuan? Bakit ka umiiyak? Sa sandaling ito, si Tuan Chuan ay tila nakakita ng isang negel iligtas buhay na dayami, at mabilis na binitawan si Yefan at sumugod kay Su Qing na nakatapak sa harap ni Zhu, muli niyang niyakap ang hita ni Su Qingzu. Nanay! Si Tuan Chuan ay takot na takot. Gustong kunin ni tatay ang steamed buns, ngunit hindi niya bibigyan si Tuan Tuan ng masarap na pagkain. Binuhat ni Su Qingzu ang kanyang anak, dahan-daang tinapik ang likod nito, at kamandat kay Yefan. Nako, sinong nagsabi sa iyong huwag kang mag-aral ng mabuti? Hindi ba't maraming beses nang sinabi sa iyo ni nanay na dapat tapusin sa takdang oras ang takdang aralin, huwag mong isipin ang paglalaro. Suwayen ka. Galit na ba si tatay? Nabulunan si Tuan Chuan, alam ni Tuan Chuan na mali ito, kaya hindi na ako maglalakas loob sa susunod. Nay, maaari mo bang sabihin kay tatay na huwag kunin ang mga steamed buns? Si Su Qingzu ay mukhang walang magawa, noon, ang iyong ina ang nag-aalaga sa iyo, ngunit ikaw ay masuwayin, ngunit ngayon ay tapos ka na, pumunta ka para tanungin ang iyong ina. Mula ngayon, pakikinggan ni Tuan Chuan ang mga salita ng kanyang ina. Dapat kong gawin ng maayos ang aking takdang aralin, sabi ni Tuan Chuan habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Si Su Qingzu ay mukhang napahiya, kaya sinabi niya kay Yefan, asawa, bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon at suriin ang kanyang mga marka sa pagtatapos ng termino, kung ito ay napakasama pa rin, alisin ang steamed buns, at huwag bumili ng kanyang merienda at inumin. Napabuntong hininga si Yefan, okay, kung ganoon ang sinabi ng iyong ina, ililibre kita sa pagkakataong ito, at sa susunod, hindi mo nagugustuhing makita muli ang steamed buns. Lumabas ng pinto. Sa labas ng pinto, naririnig pa rin ni Yefan ang maliit na mataba na babae sa loob na agrabyado na nagsasabing, mas mabuti para kay nanay. Napakabangis ni tatay. Si nanay ang pinakamahusay. Napailing si Yefan ng pagod. Nang may segowa ang sarili niyang set na ito, napasaya nito si Su Qingzu, at ipinaalam din sa batang babaeng ito na kinakabahan siya sa pag-aaral. Kung matatakot man siya o hindi magugustuhan ng kanyang anak, hindi nag-aalala si Yefan. Ang gayong batang-bata, kung siya ay medyo mas matino, ay natural na mauunawaan ang mabuting hangarin ng kanyang mga magulang. Hindi napigilan ni Yefan na mapabuntong hininga, ang pagharap sa problema ng isang maliit na pamilya ay mas nakakapagod kaysa sa mga master na lumalaban sa mundo. Pag-aaway o ano paman, tapos na sa sampalan, at ang dalawang ninuno sa pamilya ang mahirap pagsilbihan. Sa pag-aakalang hindi niya siya kailangan sa itaas sa sandaling ito, nakita ni Yefan na ang tatlong tao sa ibaba ay naglalaro pa rin ng baraha, kaya pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at masayang bumaba para maglaro ng magkasama. Ang bansang Sueco, ang International Conference Center, na ginanap dito sa loob ng tatlong magkakasunod na araw, ay ang summit na naglalayon sa mutant life at alien invaders na nakakuha ng pandaigdigang atensyon. Halos lahat ng matataas na kapangyarihan at siyentipikong autoridad mula sa buong mundo ay nagtitipon dito. Pagsapit ng gabi, sa hotel sa tabi ng conference center, sa presidential suite, si Chu Yunyao, nakalalabas lang ng paligan, ay nakaupo sa harap ng mesa na nakasuot ng pantulog. Ang tanging presidential suite dito ay hindi ibinibigay sa anumang mataas na antas ng bansa, ngunit sa kanya, ang pag-asa ng sangkatauhan, na nagpapakita na ang lahat ng partido ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa kanya. Kung tungkol sa mahigpit na bantay sa labas, ito ang pinakamataas sa mundo. Mayroong hindi bababa sa 20 makapangyarihang mandirigma mula sa paksayon ng inferno lamang, at mayroon ding maraming makabagong teknolohiya na tutulong, at may mga lihim na obserbasyon mula sa kalangitan. Nahugasan mo na, tapos ako na ang maghuhugas. Si Xu Lingshan ay nakahiga sa kama at nilalaro ang kanyang mobile phone. Nang makita niyang lumabas si Chu Yunyao, hinubad niya ang kanyang coat at pumasok para maghilamos.
Walang imak na umiling si Chu Yunyao, hindi ko inaasahan na kapag nasa business trip ako, isa pala itong katulong na maghahatid sa iyo sa akin, na hindi man lang marunong magmasahe. Hoy, ako na ang bahala sa security mo, okay, anong katulong, at masahe. Chu miss, pwede kong idiin para sa'yo, pero natatakot akong malaglag ka. Hindi napigilan ni Shu Lingshan na matawa. Walang pakialam si Chu Yunyao sa kanya, kaya binuksan niya ang kanyang laptop, balak niyang tingnan ang impormasyon tungkol sa mga mutant na nilalang na nakolekta mula sa buong mundo. Ngunit sa sandaling ito, ang screen ng kanyang computer ay nag-freeze ng ilang sandali, at pagkatapos, isang kakaibang linya ng mga simbolo ng alpabeto ang lumitaw sa gitna. Nakita ni Chu Yunyao ang linyang ito ng mga karakter, at isang pares ng magagandang mata ang biglang lumiwanag sa malamig na liwanag, at ang kanyang mga ugat ay naninigas. Bumangon ka na. Kabanata 1727 Ether. 1727. Itong string of characters, bukod sa kanya, natatakot ako na walang tao ang makakaintindi nito. Dahil, ito ang tekstong naitala sa akses ng lupa. At ang literal na kahulugan, na isinalin sa wika ng tao, ay, gusto kitang makausap. Pinakalma ni Chu Yunyao ang kanyang ekspresyon ng halos kaagad. Bagamat mas bumilis ang tibok ng kanyang puso, tumingin pa rin siya kay Shu Lingshan nang hindi nagbabago ang mukha, at hinintay itong pumasok sa banyo. Pagkatapos, naglagay si Chu Yunyao ng salita sa keyboard, say. Alam niya na ang kanyang notebook ay na-invade sa oras na ito, at kailangan lang niyang mag-type ng basta-basta, at mababasa ito ng kabilang partido. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga linya ng mga character sa screen. Maiintindihan mo ang ating sibilisasyon, mababasa mo ang mga iniisip natin, dapat tayong maging magkaibigan. Ngumisi si Chu Yunyao at nag-type, so, gusto mo akong patayin. Ang plano ng pagpatay ay hindi dahil sa galit at pagkasuklam, ngunit bilang paggalang. Ang iyong pag-iral ay isang malaking hadlang sa aking plano. Ako. Maniwala ka na alam mo ito sa iyong sarili, kung hindi dahil sa iyo, ang sangkatauhan ay nabigo. Nagpatuloy si Chu Yunyao sa pag-type, una sa lahat, hindi ko kailangan ng ganitong uri ng paggalang. Pangalawa, kung wala ako, maaaring hindi ka mananalo. Ako ang bumiyak sa akses ng lupa, ngunit maaaring hindi lang ako ang makakabasag nito. Marahil ay tama ka. Sa aking algorithm, ang data na may kaugnayan sa ating sariling sibilisasyon ay isang blind spot, ngunit naniniwala pa rin ako na ang mga taong tulad mo ay napakabihirang. Bago ka lumitaw, wala pang tao na makapagbibigay ng pera sa larangan ng agham at teknolohiya. Gumagawa ako ng gulo. Napapikit si Chu Yunyao, biglang may naintindihan, at nag-type, ang iyong tinatawag na prefisi, isa lang ba itong operasyon ng malaking data? At ang iyong algorithm ay may mga butas, at ang nilalaman na kinasasangkutan ng iyong sariling sibilisasyon ay hindi maaaring kalkulahin na lumampas sa malaking data. Hindi rin maaaring kalkulahin ang mga hindi pangkaraniwang numero sa hanay ng data. Kaya, nabigo kang iligtas ang iyong sibilisasyon, hindi mo ba hinulaan na bibiyak ko ang akses ng lupa, at hindi man lang nabilang ang pagliligtas ni Angel sa buhay ko. Pagkaraan ng ilang panahon, muling lumitaw ang mga karakter, ang iyong buod ay karaniwang tumpak, ito ay tungkol lamang sa pagsalakay sa ating planeta, na hindi tumpak. Pagsalakay. Ang ating sibilisasyon, ang sarili nitong mga katangian ng lahi, ay wala sa ating algorithm, kaya kahit na mahuhulaan natin para sa sarili nating sibilisasyon, wala itong silbi. Gayunpaman, hindi ito ang layunin ng pakikipag-usap ko sa iyo. Umaasa ako na magtatag ng pakikipagtulungan sa iyo, dahil ang pakikibaka sa pagitan natin ay hindi kapakipakinabang sa magkabilang panig. Halos hindi tumawa si Chu Yunyao. Tinapik niya ang keyboard at sinabing, noong nakaraang linggo, nagdulot ka ng bloodbath sa mundo at naghulog ng higit sa 20 missiles na puno ng biochemical fluid. Ngayon, sinabi mong gusto mong makipagkasundo sa akin. Ang mga ginawa ko noon ay walang kinalaman sa gusto kong pag-usapan sa iyo. Ang tinatawag na puot ay isang makitid na pananaw. Sa harap ng mga interes, ang lahat ng ito ay isang walang kabuluhang tugon ng pisyolohikal. Ang pinakamalaking kahinaan ng mga tao ay na sila ay ginagabayan ng mga pisyolohikal na tugon. Naniniwala ako na ang mga matatalinong nilalang na tulad mo ay hindi maaabala sa mga hamak na bagay na ito. Inilibot ni Chu Yunyao ang kanyang mga mata at sinabing, kayong mga karera sa purong enerhiya ay hindi kailanman nakaranas ng kasiyahan ng katawan, kaya't huwag basta-basta husgahan ang pisyolohikal na kasiyahan ng mga tao. Sa tingin mo, ikaw at ako ay alien. Kung hindi, may metabolism ako, may tita ako, meron ka ba? Retorikang tanong ni Chu Yunyao. Ang mga character sa screen ay huminto sandali, at pagkatapos ay isang mahabang listahan ng mga nilalaman ang lumitaw. Ako ay nagmula sa etheric na sibilisasyon. 3 bilyong taon kaming mas nauna kaysa sa inyong mga tao, at naranasan namin ang hindi mabilang na beses. Ang mga interstellar wars ay nakakita ng hindi mabilang na mga sibilisasyon na lumitaw at nawasak. Sa mahabang panahon, unti-unti tayong umunlad mula sa mababang antas ng anyo ng buhay tungo sa isang komplikadong anyo ng buhay. Kapag umabot tayo sa isang tiyak na panahon, makikita natin na ang mga anyo ng buhay ay may mga limitasyon sa ebolusyon.
Ang haba ng buhay ng katawan ay masyadong maikli, ang impormasyon na maaaring maimbak ay masyadong maliit, at ang cell metabolism ay gagawing pabigat ang katawan upang galugarin ang mas matataas na sibilisasyon. Bilang resulta, unti-unti tayong nag-evolve sa isang anyo ng enerhiya sa isang tiyak na tagal ng panahon, at sa anyo ng enerhiya, umiral ng mas mahabang panahon, na iniiwasan ang pagkamatay na dulot ng pisyolohiya. Ang panahon na yung mga tao ngayon ay ang ating napakaagang estado. Kung hindi ka nawasak ng ibang mga lahi, o pagsira sa sarili, maaga o huli, isa o isang grupo ng mga tao ang lilito sa gitna mo, pagsasama-sama ang iyong enerhiya ng kaluluwa sa material na enerhiya sa eroplano, at makamit ang isang estado ng espiritual na paghihiwalay. Kapag ang material na sibilisasyon ay umabot sa isang tiyak na antas, ang espiritual na pagtugis ay dapat na buhay na walang hanggan, at ang pagpapanatili ng kamalayan sa mas mahabang panahon ay ang susi sa buhay na walang hanggan, na isang hindi maibabalik at hindi maiiwasang kalakaran. Sa makatuwid, ang mga tao ay ang maaga sa atin, hindi sa isang kumpletong kahulugan. Ang dayuhan, ang tunay na dayuhan, ay ang sibilisasyong sumalakay sa atin. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao, talagang sumang-ayon siya sa teorya ng taong ito. Sa ilan sa kanyang mga ideya, ang paghahangad ng mas mahabang buhay ay talagang sa direksyong ito umasa. Mayroong isang paraan upang baguhin ang katawan, ngunit ang problema ay kung paano panatilihin ang marupok na kaluluwa ng tao sa mahabang panahon. Ito ang paksang pinag-aaralan niya. Ang magsasaka ay maaaring gumawa ng isang ganap na naiibang landas, ang mas mataas na eroplano ng Angel. Ibang usapin ng lahi. Kung gusto niyang gumamit ng agham para makamit ang mahabang buhay, kailangan niyang maghanap ng paraan para gumamit ng kaunting enerhiya para palakasin ang kanyang kaluluwa. So, sinabi mo sa akin ito, ang layunin ay ilagay ako sa parehong panig mo. Tanong ni Chu Yunyao. Nang dumating ako sa planetang ito, hindi ko alam na ang aming mga angkan ay dumanas ng abnormal na pagbabago-bago ng enerhiya at ang buong hukbo ay nalipol. Marahil naisip ng mga tao na ito ay sanhi ng paglamig ng klima sa buong mundo at pagpasok sa panahon ng yelo, ngunit sa katunayan ito ay dahil sa ilang mga espesyal na pagbabago-bago ng enerhiya na dulot ng isang tiyak na sangkap na nakakabit sa meteorite. Bagamat hindi nagtagal ang alon ng enerhiya habang nabubulok ang bagay, hindi nakaligtas dito ang ating mga katribo. Hindi ko alam na bago sila namatay, ilan sa malalakas na lalaki, upang hindi mawala ang kanilang karunungan, ay gumawa pa ng isang confidential na database at iniwan ito sa planetang ito. Ang ibig mong sabihin ay access of the Earth. Biglang nagising si Chu Yunyao, hindi nakakagulat na hindi nahanap ng taong ito ang access ng Earth ng maaga. Hindi pala nito alam na may ganito pala sa mundo. Bukod dito, sinabi rin nito kanina na hindi makalkula ng kanilang mga algorithm ang mga bagay ng kanilang sariling sibilisasyon. Imposibleng kalkulahin ang pagkakaroon at tiyak na impormasyon ng bagay na ito. Oo, dapat na intindihan mo kung bakit nangyayari ang kasalukuyang sitwasyon. Ang nasa iyong mga kamay ay ilan sa mga karunungan ng mga taong malakas sa ating sibilisasyon sa simula, at sa aking mga kamay, mayroon akong iba pang karunungan. Ang ilang mga teknolohiya ay pag-aari natin, at ang ilang mga teknolohiya ay pinagkadalubhasaan ng bawat isa sa atin. Biglang naliwanagan si Chu Yunyao at sinabing, hindi ka takatakaang pumunta ka para makipag-ayos sa akin. Dahil sa mga teknolohiyang nasa kamay ko, ang ilan sa mga ito ay hindi mo maintindihan. Nag-aalala ka ba na kung magpapatuloy ito, ang iyong tanging teknolohikal na bentahe ay mawawala? Sayang. Medyo huli na para sabihin mo ito ngayon. Kung gusto mong gamitin ang prehistoric stone para gumawa ng teleportation device para makauwi, kausapin mo kami ng maaga, at baka makaisip ka ng paraan para sa iyo. Ngunit ngayon, sinusubukan ng lahat ng tao na lipulin ka bilang isang mananakop. Napatay mo na ang napakaraming tao, sino sa tingin mo ang makikipag-usap ng maayos sa iyo? Nag-freeze sandali ang screen, at pagkatapos ay lumabas ang dalawang linya ng mga salita. Isa, hindi ko makumbinsi ang mga mangmang na tao na maunawaan ang aming iniisip, ikaw ang unang tao na maaaring maniwala sa lahat ng sinasabi ko. Pangalawa, kung hindi ako makabalik sa inang planeta, o hindi may pagtanggol ng ating ether ang ating tinubuang bayan, kung gayon ang iyong planeta ay maaaring masira anumang oras, dahil ang mga coordinate ng planetang ito ay nasa database ng ating inang planeta. Biglang kinilig si Chu Yunyao. Tinitingnan ng mga character sa screen, nanginginig ang mga kamay at nanginginig, nakaramdam ng lamig sa likod. Kabanata 1728 nandito ba siya? 1728. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng banyo, pinunasan ni Shu Lingshan ang kanyang buhok ng tuwalya, at lumabas na hubot-hubad. Hey, Yunyao, nagdala ka ba ng maskara? Nakalimutan kong dalhin ito. Pilit na isinara ni Chu Yunyao ang notebook, nakasimangot na nakasimangot, anong maskara ang ginagamit mo? May katuturan ba ang maskara na ginagamit mo upang magsanay ng mga panloob na kasanayan? Nakaramdam ng hindi maipaliwanag si Shu Lingshan at hindi niya alam kung saan ibubunga ang kapatid na ito. Anyway, walang masama sa paggamit nito. Mask lang. Kung gaano kalaki ang reaksyon, huwag ibigay kung hindi mo ibibigay. Pagkatapos sabihin iyon, si Shu Lingshan ay naglakad pabalik sa banyo, at hindi nagtagal at tumunog ang hairdryer.
Umupo si Chu Yunyao sa mesa at tahimik na tumingin sa mabituing kalangitan sa labas ng bintana, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng hindi sigurado. Ang sinaunang daigdig ng engkanto. Isang hindi pinangalanang isla na may malalagang halaman at magandang tanawin. Sa isang dalampasigan sa tabi ng dagat, isang babaeng nakasuot ng puting mahabang manggas, kulay esmeralda na palda ng luho, at asul na sutla na mataas na plato ang nakaupong mag-isa sa bluestone na nakayuko ang kanyang mga tuhod, nakatingin sa walang hangganang antas ng dagat, natulala at nag-iisip. Ang magagandang mata ng babae ay kasing linaw ng tubig sa taglagas, at ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, na ginagawa siyang parang isang tapon na walang kamatayan na nagpapahinga sa tabi ng dagat, hindi tulad ng nararapat sa mortal na mundo. Kaya lang, ang mahinang lungkot sa pagitan ng kanyang mga kilay na gasuklay ay nagpapahirap sa mga tao. Isang asul na liwanag ng espada ang nahulog mula sa langit, at isang tao ang dumating na may dalang espada. Ang lalaking dumating ay hugis bituin ang kilay at nakatitig na mga mata. Junior Sister Jillian, nandito ka na naman. Bakas sa mga mata ng lalaki ang galit at hindi pagpayag. Senior Kuya. Lumingon si Nayen Rujao at nakitang si Han yung tao iyon. Pagkaraan ng ilang sandali na matigilan, lumutang siya pababa mula sa bluestone, at sumaludo si Yingying, narito si Senior Brother, ano ang problema? Hindi ako nagmamadali, bawal akong lumapit sa iyo. Tanong pabalik ni Han yung tao na nakakunot ang noo. Nayen Rujao pursed her red lips, lowered her eyebrows and lowered her head, quietly. Hehe. Ganyan ka na naman, di ba titingin ka na lang? Sa akin direkta, buksan ang iyong puso, at seryosong isaalang-alang ang katotohanan sa harap mo. Tinutusok ang kanyang puso gamit ang isang kamay. Si Nayen Rujao ay bumawi ng hindi namamalayan, at sinabi sa gulat, panganay na kapatid, nirerespeto ka ni Ajiao, ngunit wala akong ibang iniisip. Kung wala ng iba, mangyaring bumalik. Naningkit ang mga mata ni Han yung tao. Matapos ang isang mahigpit na tingin, itinuro niya ang kakahuyan sa gitna ng isla, ako si Han yung tao, ano ang hindi ko may kukumpara sa patay na aswang na iyon? Nung pinanganak lang siya, pero inalis na, bakit kailangan mo pang pumili? Siya. Napakarami kong nagawa para sa iyo, sa iyong paningin, anong punto ko ang hindi ko kayang ikumpara kay Leng Xingchen? Nang marinig si Han yung tao na pinagalitan ang patay na multo, sa wakas ay hindi na nakayanan ni Nayen Rujao, Feng mo. Iniangat niya ang ulo niya at sinabing, Senior Brother. Please don't insult my husband. Kahit ano pa ang isipin ng iba, pero at least alam ni Jillian na hinding-hindi kakausapin ng asawa ko si Jillian sa ganitong paraan. Namula ang mukha ni Han yung tao. May mga nanghihinayang na sinasabing seryoso ito, ngunit ang ilan ay hindi mabata. Junior sister, huwag kang masyadong mayabang, huwag kalimutan, nang dumating ang Peking Leng Xingchen, hindi ka maaaring maging mas reserba. Narinig ito ni Nayen Rujao, ang kanyang magandang mukha ay namula, nagalit at nahihiya, ako asawa. Walang nangyari sa taong iyon, mangyaring huwag magsalita ng walang kaparirikan, kuya. Haha. Halos sumigaw ka ng asawa, ng diretsyo, estranghero lang ba talaga ang tingin mo sa kanya sa puso mo? Ang patay na maltong si Leng Xingchen lang ba ang nasa puso mo? Sa palagay ko, gusto mo lang si Nayen Rujao sa malakas. Noong pinakasalan mo si Leng Xingchen, naisip mo na lang na aakyat ulit siya sa langit maya-maya. Halos akala ko, isa ka talaga at parang Leng Xingchen, pero hindi ko alam na mali ako hanggang sa lumitaw ang impostor. Kung alam kong gusto mo ang malakas, dapat sinabi ko sa iyo sa simula na ang inabandonang si Leng Xingchen ay hindi kailanman makakagawa ng isang elixir, at maaari mong piliin na pakasalan ako mula pa sa simula. Galit na sabi ni Han yung tao. Hindi tanga si Rujiao. Nang marinig ang mga salitang ito, galit na galit siya sa una, ngunit pagkatapos ay napagtanto niyang may mali, at ang kanyang magandang mga mata ay kumislap. Senior brother, ikaw, anong sabi mo? Ano ang ibig mong sabihin dyan? Baka kaya, naaksidente ang asawa ko nang gumawa siya ng tableta noon. Oo. Namutla ang magandang mukha ni Nayen Rujao, at nang maisip niya ito, nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Ngunit hindi bale ng pag-isipan ito, ngumisi siya, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Kahit na may kinalaman talaga ito sa akin. Paano mo magagawa? Sino sa tingin mo ang mas mahalaga sa hangguangman, ikaw o ako? Ang ulo at ang mga ninuno, sino ang kanilang papaboran? Ang mga mata ni Nayenro ay puno ng kalokohan, at ang kanyang mga luha ay bumagsak na parang sirang butil sa dalampasigan, Han yung tao. Bakit mo ito ginagawa? Ang asawa ko ay labis na nagtitiwala sa iyo, at hindi kailanman sinabi na wala ka sa harapan ko, ikaw. Hindi ka tao. Itigil ang set na ito. Sa sinaunang immortal na daigdig ng mga espiritu, kung saan kinakain ng mahihinaang malalakas, at nakikipagkompetensya sa isa't isa, napakaraming ganoong bagay. Sa tingin mo, kinikilala ba talaga ni Leng Xingchen ang aking kuya? Alam niya lang na wala siyang silbi, at hindi siya naglakas loob na ipahayag ang kanyang kawalang kasiyahan sa akin. Kung talagang gusto ko siyang paakyatin sa langit, ako pa ang mamamatay. Bilang punong tagapagmana ng aking sekta, kailangan kong ibigay sa kanya. Huminga ng masama si Han yung tao, ikaw, babae, natural na hindi naiintindihan ang mga bagay na ito.
Kung ikaw ay matino, sundin mo ako ng masunurin, maging daos kong kasama, at maging punong babae ng Hanwang sect sa hinaharap. Kung masyado kang matigas ang ulo at mapagpanggap muli, hindi ko na alam ang gagawin ko, Siem. Unti-unting ibinunyag ni Han Yuntao ang mukha na ito, umatras si Nianro, nagpanik. Alam kung ano ang gagawin, tulad ng sinabi ni Han Yuntao, sa Han Guangmen, wala siyang gaanong timbang. Kahit na alam ng lahat na maaaring sinaktan ni Han Yuntao si Leng Xingchen, sino pa rin ang manggugulo at mapupunta sa hustisya? Walang tunay na hustisya sa mundong ito. Nakita ni Han Yuntao ang kawalan ng pag-asa at unti-unting bumagsak sa mga mata ng babae, at ngumiti ng may pagmamalaki. Napagtanto niya na dapat ay pilit siyang nang-aapi, at baka matagal na niyang niyakap ang kagandahan. Junior sister, tignan mo. Ang ganda mo kapag umiiyak. Halika, pupunasan ka ni kuya. Lumapit si Han Yuntao at inabot para hawakan ang maulan na mukha ni Nian Rujao. Mabilis na umatras si Nian Rujao sa takot, ngunit nabangga sa isang bato, napasigaw sa gulat, at muntik ng mahulog. Ikaw, huwag kang pumunta rito. Kung hindi, ako. Ako ay. Kung hindi, ano ang mangyayari sa iyo? Ngumisi si Han Yuntao, tumatawag ka lang ba ng tulong? Sino ang makakapagligtas sa iyo ngayon? Maliban kung lumitaw ang Peking Leng Xingchen na iyon. Ngunit sa tingin mo ba ay lilito siyang muli? Pagkatapos, sa sobrang tagal, nawala na siya ng walang bakas, at marami na ang nag-isip na namatay talaga siya sa parusa noon pa man. Suicide note lang yan. At saka, kung talagang tutulungan ka niya, nasaan ang ibang tao sa ngayon? Nakikita mo ba siyang paparating? Kabanata 1729, munting matalino na multo. 1729. Biglang naramdaman ni Nian Rujao na malapit nang gumuho ang buong mundo. Ang Panginoon na minsang hinangaan ay ang tunay na utak sa likod ng kanyang namatay na asawa. At sa sandaling ito, siya ay tulad ng isang malungkot na dahon sa pagitan ng langit at lupa, ganap na walang magawa. Ano ang nagpasakit sa puso ni Nian Rujao, at ang mga haka-haka na sinabi ni Han Yuntao? Hindi kaya talagang hindi nakaligtas sa parusa ang lalaking iyon. Di ba sabi niya nakalusot siya? Hindi alam ni Nian Rujao kung ano ang kaya niyang gawin bilang Earth Core Cultivator sa harap ni Han Yuntao ng Heavenly Spirit Sword. Ngunit alam niya na kung magtagumpay itong Han Yuntao, hindi niya gugustuhing mamatay. Nang makita ang babaeng nakatayo roon na walang laman, malamig na ngumiti si Han Yuntao, at humakbang at sinabi, tama, huwag kang mag-isip ng kahit ano, maging dawas akong kasama, hindi kita kayang tretuhin ng masama. Nung hinawakan ko yung mukha ng babae, bigla kong naramdaman na kinilig si Nianro. Biglang naglabas si Nian Rujao ng lumilipad na espada mula sa kanyang storage bag at sinaksak si Han Yuntao sa lalamunan. Ding! Sinampal ni Han Yuntao ang espada gamit ang dalawang daliri, at isang putok ng True Yuan ang yumanig sa lumilipad na espada ni Nian Rujao. Junior sister, masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sa Earth Peel Cultivation, naglakas loob kang makipag-away sa senior brother na ito. Nagbibiro si Han Yuntao. Namutla ang magandang mukha ni Nianro at dahan-dahan siyang umatras. Sa katunayan, bagamat may peel formation siya, hindi siya magaling makipaglaban. Kinamumuhian lang niya ang sarili niya dahil sa pagiging inutil niya, at wala siyang paraan para ipaghiganti si Leng Xingchen. Hindi ka makakatakas. Ngayon, gagawin kitang babae sa libingan ng patay na multo. Ang ekspresyon ni Han Yuntao ay unti-unting nagpakita ng galit ng kabangisan. Nang makita ang eksenang ito, hindi makapaniwala si Nian Rujao, ito ang magiging hitsura ni Han Yuntao. Kasuklam-suklam. Marumi. Mas mababa ang mga hayop. Kinagat ni Nian Rujao ang kanyang mga pilak ng ngipin, dinala ang kanyang tunay na diwa, inilagay sa kanyang dantian, at sinabing, kung maglakas loob kang hawakan ako. Direktang sasabog ko ang gintong tableta. Hindi ka magtagumpay. Natigilan si Han Yuntao at hindi nang ahas na lumapit. Hindi niya akalain na ganoon pala kabanggas ang babae. Nababaliw ka na ba? Daan-daang libong yang show, ayaw mong sirain ang Earth Peel alang-alang sa isang patay na multo. Wala ka lang pakialam sa sarili mong paglilinang. Longevity, and Jillian only want to stay with the person she love. Ngayong wala na ang lahat ng iniisip, ano nga ba ang takot sa kamatayan? Siyempre, hindi maiintindihan ng kontrabida na katulad mo. Dahil hindi ka naman tao. Ikaw, malungkot ang mga mata ni Han Yuntao at nagbago ang kanyang mukha, iniisip kung paano gagawa ng paraan para mapanalunan ang babaeng ito. Mas lalong hindi niya makuha, mas gusto niya itong makuha. Upang makuha ka, sinubukan ko ang lahat ng aking makakaya na gawin ang napakaraming bagay na ikinahihiya ko. Hindi ako susuko, nagngangalit si Han Yuntao. Hindi nagsalita si Nian Rujao, ang kanyang tunay na diwa ay nakadikit sa kanyang dantian, handang sumabog anumang oras. Kung hindi dahil sa mga taong gustong magsabi ng totoo sa pamilya Leng, kung hindi dahil sa takot sa sakit ng kanyang mga kamag-anak, gusto pa niyang sumugod at subukang mamatay kasama si Han Yuntao. Kahit na may pagkakataon lang siya, gusto niyang subukang ipaghiganti si Leng Xingchen. Nang ang pagkapatas ay pagkapatas, biglang may lumipad na figure mula sa malayo. Kuya. Naramdaman ni Han Yuntao ang taong paparating, at agad na bumalik sa kanyang normal na ekspresyon,
lumingon na may malungkot na ekspresyon, na parabang ang taong kanina ay hindi siya. Shibin, anong ginagawa mo dito? Ang taong dumating ay si Shibin, isang inner disciple na madalas sumunod kay Han Yuntao. Pagkahulog niya ay tumingin siya kay Nayan Rujao, na ang mga mata ay namumula, kakaiba, ngunit wala siyang oras upang mag-alala tungkol dito. Direktang sinabi, Senior Brother, may nangyari. Maraming halimaw sa tubig sa hilaga ng ating Hangguangman. Hindi ko pa ito iniimbestigahan. Alam ko lang na ang mga halimaw na iyon ay tila walang anumang paglilinang, ngunit sila ay lubhang mabangis. Marami na silang nasugatan na mga mortal. Ang ilang mga monghe na may mababang paglilinang ay napakahirap ding gumawa ng anuman tungkol sa kanila. Ang inutusan ng ulo ang aming mga panloob na alagad na siyasatin. I came here specially to invite Senior Brother back, kinakabahang sabi ni Shibin. Saglit na nag-isip si Han Yuntao, pagkatapos ay tumingin muli kay Nayan Rujao, na walang malasakit na ekspresyon, at sinabing, dahil iyon ang kaso, hindi pa huli ang lahat, magsimula tayo dito. Junior sister, hindi ka na mabubuhay mula sa mga patay, huwag ka nang maawa kay Junior Brother Leng, see you next time. Pagkatapos sabihin iyon, lumipad pabalik si Han Yuntao at direktang bumalik. Sumunod ng malapit si Shibin, at sinabing may paghanga, Senior Brother, isa ka talagang infatuated lover. Maya-maya, Junior sister, malalaman niya kung gaano ka kagaling. Si Han Yuntao ay walang ekspresyon at tahimik. Huahay, Lunes ng umaga, sa loob ng Juding Mansion. Umupo si Yefan sa hapagkainan, pinapanood si Tuan Chua na kumakain ng 2 fried bun, 2 tea egg, 2 fried dough sticks, at isang mangkok ng black rice lugaw, at dumighay ng kaunti. Nang makita ang kanyang anak na babae na masayang kumakain, kinuha ni Yefan ang isang bote ng strawberry yogurt at inilagay ito sa harap ni Tuan Tuan. Kunin mo, inumin mo sa kalsada, nakangiting sabi ni Yefan. Ngunit nagpout si Tuan Chuan at tumakbo para kumuha ng isa pang bote ng chocolate milk, Tuan Chuan kumuha ka. Nag-aatubili si Yefan kay Su Qingzhou na katabi niya, okay, medyo, nagsisisi, ang batang ito. Alam din ng iba pang matatanda kung ano ang nangyari, at lahat sila ay naaliw at nanunood ng nakangiti. Okay, Tuan Chuan, ipinadala ka ngayon ng nanay ko sa kindergarten, at nagkataon na pupunta ang nanay ko sa kumpanya. Natapos na kumain si Su Qingzhou, kaya kumain siya ng gulay na salad, 4 o 5 beses ang gana ng kanyang anak na babae. Medyo nena si Tuan Chuan, damn it, kailangan kong pumasok ulit sa school. Ye Tuan Chuan, saan mo ito natutunan? Huwag kang magmura. Agad na nagturo ng leksyon si Su Qingzhou. Puno ng inosente ang maliit na mukha ni Tuan Chuan, Nay, sabi ng mga bata sa kindergarten. Lagi silang nagmumura, at kung gusto ni Tuan Tuan na maging mabuting anak, sisirain nila ito. Kumislap ang magagandang mata ni Su Qingzhou. Sinabi na may kalahating ngiti, so, sa tingin mo ba hindi maganda ang kindergarten, bakit hindi ka pumunta? Okay lang ba yun? Tanong ni Tuan Chuan na kumikinang ang mga mata. Kinurot ni Su Qingzhou ang mukha ng kanyang anak gamit ang isang kamay, huwag mo na itong isipin. Ikaw na matalinong munting bastard, gamitin ang iyong matalinong ulo para mag-aral ng mabuti. Huwag mag-isip ng mga paraan upang maglaro ng truancy at maging tamad sa buong araw. Kung may isa pang si sa huling baitang, kukunin na ng iyong ama ang lahat ng steamed buns at merienda. Gusto mong pumunta. Sa pag-iisip nito, masunarang tumakbo si Tuan Chuan sa sofa at bitbit ang kanyang bag, Nay, alis na po tayo. Ang ekspresyong ito, na may kaunting kalungkutan at kabayanihan, ay parang execution ground. Paalam sa lahat, paalala ni Su Qingzhou. Lumingon si Tuan Chuan, paalam lolo, lola Jiang, sister Wanqing, paalam manto, paalam tatay. Pupunta ako sa kindergarten. Halos hindi mabulunan si Yefan sa isang subo ng soy milk. Sa likod, pinigilan ni Su Qingzhou ang kanyang ngiti, hinawakan ang kamay ng kanyang anak at naglakad patungo sa garahe. Maya-maya lang, may dumaong helicopter sa labas. Kabanata 1730 hindi ito masyadong tingnan. 1730. Napakunot noo si Yefan sa pagkalito, iniisip, ang 2 babae ay dapat nasa ibang bansa sa ngayon. Nay, pupunta ba tayo sa kindergarten sakay ng helicopter? Excited na tanong ni Tuan Chuan. Nag-iisip ng maganda. Tinapik ni Su Qingzhou ang ulo ng bata, nandito na kayo Tita Yunyao at Tita Shanshan. Nang itulak ni Su Qingzhou ang pinto at lumabas, si Chu Yunyao at Shu Lingshan ay bumababa mula sa helicopter. Binati ni Tuan Chuan ang 2 babae, at niyakap din ng 2 babae ang bata ng buong pagmamahal, maging si Chu Yunyao ay nagpakita ng mainit na ekspresyon. Si Chu Yunyao at Shu Lingshan ay interesadong makita ang pambihirang istilong ito, tulad ng lugar ng Juding Mansion sa Huahay City. Su Qingzhou, kailan ka nagbid para sa lupaing ito, bakit hindi ko alam na ikaw ang nanalo? Tanong ni Chu Yunyao. Hindi ako nagbid, yung binigay ng estado sa pamilya natin, paano ba naman, nakahanap ako ng magde-design, kaya pa ba nitong makuha ang mata ng Chu Dongfu mo? Casual na tanong ni Su Qingzhou. Itinuro ni Chu Yunyao ang hilaga, gusto ko ang pinakahilagang gusali.
Hindi nakaimik si Su Qingzhou, paano mo malalaman na walang bibili nito? Kahit na binili, sino ang hindi magbibigay sa akin ng mukha? Ako ang pag-asa ng sangkatauhan, sabi ni Chu Yunyao. Inilibot ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata, nakaramdam ng kaunting kawalan ng lakas sa matandang karibal na ito, at tinanong si Shu Lingshan sa tabi niya, Shanshan, gusto mo ba ng set? Hindi ko ito kailangan, gayunpaman, kadalasan sa Beijing, ay ngunit wala akong ganoong kalaking pera upang bayaran ang mga ari-arian at mga bayarin sa utility. Nakangiting sabi ni Shu Lingshan, bagamat nagbibiro siya, hindi niya talaga kailangan ito. Sinabi ni Su Qingzhou, kung gayon, ano ang problema kung pumunta ka rito ng maaga? May pag-uusapan ako kay Ye Fan. Kung gusto mong marinig, bakit hindi ko hilingin sa piloto na ipadala ang bata sa paaralan, sabi ni Chu Yunyao. Nag-isip sandali si Su Qingzhou at sinabing, kalimutan mo na ito, pag-usapan muna natin ito, ipapadala ko ito sa grupo para pag-usapan ito. Nay, gustong lumipad ni Tuan Tuan. Sabik na sabi ni Tuan Chun. Hindi, makakaapekto ito sa ibang mga bata, sabi ni Su Qingzhou, at dinala ang kanyang anak na babae upang magmaneho. Pinanood ni Shu Lingshan ang mag-ina na lumalayo na may kaunting inggit, at mahinang bamantong hininga, gusto ko rin ng anak, parehong lalaki at babae. Una na ako kapag tapos na tayong mag-usap, pwede mo siyang kausapin tungkol sa isyong ito, inilagay ni Chu Yunyao ang mga kamay sa bulsa ng kanyang windbreaker at naglakad patungo sa bahay. Namula si Shu Lingshan at mabilis na sumunod, hinawakan ang mabangong balikat ni Chu Yunyao gamit ang dalawang kamay mula sa likod, Sister Yunyao, kaya mo yan. Bitawan mo ang iyong mga kamay, huwag mo akong tawaging ganyan, manhid. Haha, anong tawag doon? Unti-unting nagustuhan ni Shu Lingshan ang paraan ng pakikasama niya kay Chu Yunyao, at ang dalawang babae ay pumunta sa bahay sa gitna ng pagtawa ng babae. Binati ni Ye Fan ang dalawang anak na babae upang mag-almusal, ngunit lahat sila ay kumain nito. Ano ba kasi ang aga ko umuwi galing abroad, hindi ka pa ba nagme-meeting? Tanong ni Ye Fan. Hindi mahalaga kung ang nasirang pagpupulong ay hindi gaganapin, gayunpaman, ito ay isang grupo ng mga idiot na tinatalakay ang ilang mga idiots, pamamaraan. Umupo si Chu Yunyao at sinabing diretso sa puntong, sa tingin ko kailangan kang kausapin para maging handa ka sa pag-iisip. Oo nga pala, tingnan natin kung paano mo pinaplano. Ano ba, mukhang seryoso? Tanong ni Ye Fan bit Abon. Tahimik na sinabi ni Chu Yunyao, ang planetang ito ay maaaring masira anumang oras. Paft. Ubo. Diretsyong sinakal ni Ye Fan ang mga mumo ng tinapay. Si Zhou Xinjiang, na nagbabasa ng dyaryo sa tabi niya, ay nanigas, nanginginig na tumayo at naglakad palayo, na parang hindi siya nang ahas na makinig. Ibinuka rin ni Tita Jiang at Ji Wanqing ang kanilang mga bibig sa takot at tumingin kay Chu Yunyao nang walang laman. Maglalaba ako ng damit ko, tahimik na naglakad palayo si Tita Jiang. Paputol ako ng prutas para sa dalawang kapatid na babae. Umalis din si Ji Wanqing. Hindi alam ni Shu Lingshan kung tatawa o iiyak, at hinaplos niya ang kanyang buhok sa tabi niya. Nang marinig niya itong sinabi ni Chu Yunyao, natigilan din siya. Pinunasan ni Ye Fan ang kanyang bibig, humigop ng soy milk, at pagkatapos ay nagtanong, tama ang narinig ko, kausapin mo ako tungkol sa pagkawasak ng mundo. Well, tumango si Chu Yunyao. Kung gayon, sigurado ka ba? Hindi ito isang confidential na tanong. Hindi mo sinabi sa pandaigdigang seminar, tumakbo ka sa aking bahay ng maaga at banggitin ito sa akin kapag kumakain ako ng steamed buns. Hindi makasabay ni Ye Fan ang loika ng babae. Bahagyang sinabi ni Chu Yunyao, una sa lahat, sasabihin ko sa sinuman na ang katapusan ng mundo ay darating anumang oras, at iisipin nilang baliw ako. Pangalawa, wala akong ebidensya na magpapatunay sa lahat ng sinabi ko, at kung ang alam ko lang ay totoo, kung gayon. Sa mundong ito, ikaw lang ang makakapagbago ng resulta, kaya kailangan lang kitang makausap. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Ye Fan, inabot at inilagay sa gilid ang steamed bun na nakapatong sa kanyang kondongan, at sinabing, lumabas ka at maupo, hihithit ako ng sigarilyo at dahan-daang makinig. Lumapit ang tatlo sa tea table sa balcony sa ikalawang palapag, at pinag-usapan ni Chu Yunyao ang komunikasyon nila ni Ether. Matapos pakinggan si Ye Fan, nag-isip siya sandali, at sinabing, ibig mong sabihin, ang mga salita ng taong ito ay maaaring sadyang nakakaalarma, ngunit maaari rin. Magkakaroon talaga ng lahi na sumasalakay sa etheric na sibilisasyon, hanapin ang Are We Here? Sa tingin ko ito ay malamang na totoo, sabi ni Chu Yunyao. Ang dahilan. Dahil hindi ito nagbigay ng tiyak na oras, sabi ni Chu Yunyao. Sumimangot si Ye Fan, ibig mong sabihin. Hindi ito nagbigay ng tiyak na deadline, dahil hindi talaga nito alam kung kailan darating dito ang invading civilization, at hindi nito alam kung nananatili pa rin ang parent star nito. Oo, sabi ni Chu Yunyao, kung sasabihin ito sa atin na kung hindi natin hahayaang bumalik ito sa ether sa loob ng isang taon, malalaman tayo at maakit ang malalakas na kaaway, kung gayon marahil ay mapipilitan tayong pumili. Gayunpaman, hindi nito sinabi sa akin iyon, na pag-usapan lang nito ang posibilidad sa bawat kaso, kaya I don't think it lied to me, but maybe all of this is also its calculation. Ibig sabihin,
Ito ay isang multiple choice na tanong, maniwala ka man, hayaan itong bumalik, at magkaroon ng pagkakataong iligtas ang ating sarili. Oh! Lumaban hanggang sa matagpuan natin ito at mapatay, ngunit maaari rin tayong lusubin, sabi ni Yefan na may singkit na mga mata. Tumango si Chu Yunyao, oo, kung gusto mong ibalik ito, kailangan mong kunin ang Dragon Vein, na siyang tanging natitirang Hongwang Stone Vein. Makukuha mo ang ugat mula sa angkan, kaya ang pirasong ito sa huli, ikaw lang ang makakapili. Ang taong iyon ay pumatay ng napakaraming tao, at gusto niyang tulungan itong bumalik sa kanyang sariling planeta. Malungkot na sumimangot si Yefan. Kung ikukumpara sa pagkawasak ng mundo, ang mga galit na iyon sa nakaraan ay wala, sabi ni Chu Yunyao. Sa pagkakasabi niyan, napakamot ng ulo si Yefan, huminga ng sigarilyo, at sinabi ko rin sa clan na ayaw kong bigyang pansin ang kompetisyon para sa mga Dragon Veins. Sa sandaling ito, posible bang bumalik ako sa aking salita? Pinulot ni Shu Lingshan ang kanyang mga labi sa tabi niya, sa tingin ko. Ilang mga prehistoric na bato ang kailangan sa araw na ito, ginagawa ko. Hindi ko alam eksakto. Kung gaano karaming yamang mineral ang nasa ugat ng dragon, hindi ko pa alam, baka kaunti lang ay malutas ang problema. Ano? Kung ito ay taos puso, ito ay isang malaking bagay, ibigay ang ore ng harapan, at tingnan kung ito ay manggahas. Natahimik sina Yefan at Chu Yunyao, at pinag-isipan nila si Shu Lingshan. Medyo namumula ang mukha ni Shu Lingshan, at ngumiti siya ng awkward, ako. Casual ko lang sinabi, huwag masyadong seryosohin. Hindi, idiniin ni Yefan ang upos ng sigarilyo gamit ang isang kamay, at sinabi ng may pagbabalik tanaw, tama ka, hindi natin kukunin ang ugat ng dragon, ngunit hindi ito masyadong tingnan, tama ba? Alamin kung gaano karaming mga mina ang mayroon, at pagkatapos ay tanungin kung gaano karaming mga tao ang kailangan sa araw na iyon, at pagkatapos ay isaalang-alang kung paano pumili, ito ay palaging okay, tama. Mukhang hindi kaganap na tanga, seryosong tumingin si Chu Yunyao kay Shu Lingshan at sinabing. Kinagat ni Shu Lingshan ang kanyang mga labi sa hinaing at sakit sa puso, kumunot ang kanyang mga kilay na gasuklay, at hindi makapagsalita. It turned out that Shu Yunyao was being taken for an idiot. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.